Marco at Elena Reyes ay minsang bumuo ng isang buhay kasama ang kanilang 5 anak, nagsasakripisyo sa loob ng maraming taon para matiyak ang kanilang tagumpay. Ngayon, halos walang laman ang bahay at tanging isang lumang pickup truck at ang tapat nilang German Shepherd na si Bravo ang natira sa kanila. Nang araw na iyon, hindi tumigil ang ulan, tumatagos sa manipis na jacket ni Marco habang tahimik niyang pinapanood ang mga tauhan ng korte na inaakyat ang kanilang mga kasangkapan. Bawat bagay na kinuha ay may kasamang alaala. Sa loob ng truck, tahimik na nakaupo si Elena, may tubo ng oxygen mula sa kanyang ilong at nakapatong ang kamay niya sa ulo ni Bravo. Hindi siya iniwan ng aso simula nang dumating ang abiso ng foreclosure 6 na linggo na ang nakalipas. Lumapit ang panganay nilang anak na si Leonardo, may hawak na mamahaling payong sa ibabaw ng kanyang malinis na Amerikana. Ang asawa nito, si Sylvia, ay nanatili sa loob ng marangyang Range Rover, sinasadyang iwasan ang tingin. "Tay, hindi ka pwedeng patuloy na gumastos ng ganito," sabi ni Leonardo, sabay abot ng isang Manila envelope. "May bakanteng pwesto sa Pinecrest Nursing Home," dagdag niya. "Handa silang tanggapin kayong dalawa sa susunod na linggo." Tinitigan siya ni Marco. "Sa Home for the Aged, hindi kami inutil, Leonardo. Kailangan lang ng nanay mo ng gamot at kaunting tulong. Kaya pa namin." Matigas niyang tugon. Ipinilit ni Leonardo, maganda ang mga pasilidad doon at kayang-kaya ang bayad. Tumingin siya kay Bravo. Pero hindi sila tumatanggap ng alagang hayop. Nanginig ang boses ni Marco. "Kasama namin si Bravo sa lahat. Isinanla namin ang bahay na ito para mailigtas ang restaurant mo. Pinagtapos namin si Claudia at tinulungan si Lucas sa kanyang mga utang sa sugal. 47 taon kami rito at ngayon gusto mong itapon namin ang buhay namin." Parte ng pamilya, si Bravo. "Isa lang siyang aso, tay, hindi pamilya," sagot ni Leonardo na may buntong hininga. Lumabas na rin si Sylvia mula sa sasakyan, kaluskos ng kanyang mamahaling takong sa basang lupa. "Marco, magpakatotoo ka, pareho kayong may sakit, wala ng pera at sa totoo lang pabigat na kayo. At yang aso, dagdag gastos lang." Dahan-dahang bumaba, si Elena hinihila ang tangke ng oxygen na parang aninong pagod. "Ibinigay namin sa inyo ang lahat, ang ipon namin, ang bahay, ang kinabukasan. At ngayon, hindi nyo man lang kami papayagang itira ang aso namin?" Dumating si Claudia, may dalang mga dokumento sa waterproof folder. Sa edad na 45, marunong na siyang maging walang emosyon. "Naayos na namin ang lahat," sabi niya. "Dadalhin si Bravo sa isang shelter. Iyon ang pinakamabait na solusyon para sa sitwasyon ninyo." "Mabait?" Tumaas ang boses ni Marco. Sa wakas ay bumigay ang kanyang pasensya. 3 dekada akong nagtrabaho ng 60 oras bawat linggo sa pabrika para maisuot mo yang mamahaling suit at matawag kang abogado. Sinira ng nanay mo ang baga niya sa paggawa sa tela para mapag-aral ka. At ito na ba ang kabayaran?" Tumahimik ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang tuloy-tuloy na buhos ng ulan at ang mahinang tunog ng oxygen machine ni Elena. Inabot ni Leonardo kay Marco ang isang kalawanging set ng mga susi. "Iyan ang claim ni Lolo sa mina sa Rockies," sabi niya. "Iyan na lang ang natitira sa atin. Nakatayo pa raw ang kubo. Baka makatulong ang malamig na hangin para gumaan ang paghinga ni nanay." Sandaling lumambot ang mukha ni Leonardo. "Pero tay, hindi kakayanin ng aso ang taglamig sa bundok. Matanda na siya, kagaya." Tumigil siya, ngunit malinaw na ang ibig niyang sabihin, "Kagaya mo." Naging malamig ang boses ni Marco. "Mananatili si Bravo sa amin, hindi ito usapan." Nagtinginan ng mga anak, halong inis at ginhawa na tapos na ang tungkulin nila. Umalis sila nang walang salita. Binuksan ni Marco ang sobre na iniwan ni Leonardo. Sa loob ay may sulat, "Bibisita kami kapag kaya namin. Sana maunawaan ninyo. PS, may vet clinic 50 milya mula sa kubo kung ipipilit niyong itira ang aso." Mahina ang boses ni Elena.
50 taon tayong magkasama, 5 anak, at ganito ba ang katapusan? Umungol si Bravo, dinilaan ang kamay niya na para bang sinasabing, hindi pa ito ang katapusan. Tumapat ang ilaw ng pickup sa isang lumang karatula, Welcome to Ravens Hollow, founded 1952. Pagliko nila sa huling kurbada, nakita nila ang kanilang bagong tahanan, hindi bayan kundi mga guho ng lumang minahan. Nakita nila ang mga gibagibang gusali, kalawangin na mga makina at sa gitna ang kubo na may gumuho ng bubong, basag na bintana at lumalaylay na terasa. Mahinang bulong ni Marco, Diyos ko, mas lalong tumindi ang sakit ng pagkakanulo ng mga anak. Ito pala ang regalo sa kanila. Tahol ni Bravo, malakas at matalim, sabay talon palabas ng truck. Sa halip na tumakbo palayo, paikot-ikot siyang naglakad sa paligid ng kubo. Inaamoy ang paligid. Anong ginagawa niya? Tanong ni Elena habol hininga sa lamig. Siyempre, sagot ni Marco, mas matalino pa siya kaysa sa mga anak natin. Tinitingnan kung ligtas tayo. May 847 dolyar lang sila, 1 linggong dilata, 12 araw ng gamot ni Elena at 50-pound bag ng dog food na parang sobra noon pero ngayon ay parang kulang sa taas ng bundok. Sa loob ng kubo, mas malala pa ang kalagayan. May niyebe sa loob ng silid, sira ang kalan, nakalaylay ang tubo at halatang tirahan na ito ng mga hayop. Umupo si Marco sa baliktad na kahon, ramdam ang bigat ng bundok at ng kanilang sitwasyon. Evie, nabigo ako. Ibinigay natin ang lahat sa kanila. Tumingin siya kay Bravo, nanginginig sa lamig, baka tama sila na iniwan sana natin siya. Lumapit si Elena, mahina ang paghinga sa hangin ng bundok. Hinawakan niya ang kamay ng asawa at kinamot si Bravo sa tenga. Marco Reyes, nalampasan natin ang krisis, pinalaki ang 5 anak sa sweldong pabrika, at inilibing ang mga magulang natin ng may dangal. Hindi pa ito ang katapusan. Nagningning ang mga mata niya sa determinasyon. Dito dati nagsisimula muli ang mga tao, ganun din tayo. Gumiti siya ng bahagya, at ang aso na ito, mas tapat pa siya sa isang araw kaysa sa mga anak natin sa buong buhay nila. Biglang tumayo si Bravo, nakataas ang tainga, umungol siya, hindi sa galit kundi sa babala, nakatitig sa sirang pinto. Ano yon, boy? Tanong ni Marco. Wala siyang makita kundi bumabagsak na niebe, pero alam niyang may naramdaman ang aso. Siguro, yan mismo ang instinct na kailangan natin ngayon. Lumapit si Bravo sa pinto at tumayo. Tila sinasabing, sumunod ka sa akin. Sandaling nag-alinlangan si Marco. Saan siya pupunta? Napakalamig sa labas. Pero inabot na ni Elena ang tangke ng oxygen. Mas pinagkakatiwalaan ko siya kaysa sa mga anak natin ngayon, sabi niya. Tingnan natin kung ano ang nakita niya. Magkasama nilang sinundan si Bravo sa gitna ng niebe, mga 20 metro mula sa kubo. Hanggang sa makarating sila sa tila halos na tabu ng silong ng ugat. Nagsimulang maghukay ang aso, mabilis ang galaw ng mga paa hanggang sa maabot ni Marco ang nagyelong hawakan at mabuksan ang pinto. Tinamaan ng liwanag ng flashlight ni Marco ang isang silid na gawa sa konkreto, puno ng mga lumang garapon ng pagkaing nakapreserve, nakasalansang na panggatong mahahalagang gamit. At sa kanilang pagkagulat, isang maliit na propane heater na may 2 puno pang tangke. May naghanda para sa taglamig, mahinang sabi ni Marco. Puno ng paghanga ang tinig. Hindi kung sino lang, sagot ni Elena, sabay turo sa mga inisyal na nakaukit sa pader. GR 1953, iyan ang lolo mo, si Giovanni Reyes. Umupo si Bravo sa tabi nila, mahinahong pumapalo ang buntot sa alikabok na sahig, tila kontento. Magaling na aso, bulong ni Marco. Napakagaling.
Gabing yon, nanatili sila sa loob ng truck, binubuksan at pinapatay ang propane heater para makatipid ng gas habang nakapulupot si Bravo sa pagitan nila, ibinabahagi ang init ng katawan. Sa labas, humahampas ang blizzard sa mga bintana, ngunit sa unang pagkakataon mula nang umalis sila sa kanilang bahay, nakatulog si Marco nang walang bigat ng kawalan ng pag-asa sa kanyang dibdib. Pagsapit ng umaga, huminto ang bagyo at bumungad sa kanila ang tanawin na parehong mabagsik at kamangha-mangha. Ang mga punong pino ay natatakpan ng yelo, parang mga tahimik na tagapagbantay. Ang pagsikat ng araw ay nagbigay ng gintong liwanag sa mga tuktok ng bundok na parang nagliliyab. Nakaupo si Bravo, nakamasid sa labas ng bintana ng truck, nakatitig sa dalisdis sa likod ng kubo. "Anong nakikita mo, boy?" Mahinang tanong ni Marco. Umungol si Bravo at marahang kinamot ang bintana. Nagising si Elena. Mas mabigat ang paghinga kaysa karaniwan. Halatang naapektuhan ng mataas na altitude. "May problema ba?" Mahina niyang tanong. "Hindi ko alam. Parang may tinitingnan siya roon," sagot ni Marco, habang sinusuri ang dalisdis ngunit wala siyang nakita kundi bato at mga puno. "Suriin mo ang pagkain niya," mungkahi ni Elena, ngunit hindi man lang niya ginalaw ang mangkok. Tahimik pa rin si Bravo, nakatitig sa parehong direksyon sa itaas ng bundok. Habang lumilipas ang araw, sinuri ni Marco ang pinsala sa kubo, iniisip kung ano ang maaari pa nilang ayusin. Ngunit patuloy sa pagbabantay si Bravo, paikot-ikot paminsan-minsan bago muling tititig sa parehong lugar. Pagsapit ng tanghali, hindi na ito pwedeng baliwalain. "Parang gusto niya tayong sundan siya," sabi ni Marco sa wakas. "Hindi ko na yata kaya ang akyatan," amin ni Elena. Naramdaman ni Marco ang pagkapit sa pagitan ng pagtitiwala kay Bravo at pananatili sa tabi ng asawang hirap huminga. "Diyan muna kayong dalawa," desisyon niya. "Aakyat ako mag-isa." Ngunit hindi gumalaw si Bravo. Umupo siya sa tabi ni Elena at tumangging sumunod kahit tawagin pa siya ni Marco. "Hindi kanya iiwan," napagtanto ni Marco. "Kung ano man yan gusto niyang makita mo rin." Nagningning ang determinasyon sa mga mata ni Elena, pareho sa ningning na nakita ni Marco noon nang sabihan siya ng mga doktor na hindi na siya aabot sa pagtatapos ng kanilang bunsong anak. "Iabot mo ang portable tank," sabi niya, sabay kuha sa reserbang tangke ng oxygen na dala nila para sa emergency. Matindi ang pag-akyat. Tuwing ilang hakbang, kailangang huminto ni Elena para sumandal sa puno o bato, hingal na hingal kahit may oxygen. Masakit para kay Marco ang panoorin, ngunit hindi sila minadali ni Bravo. Tuwing hihinto si Elena, hihinto rin siya at tatahol ng marahan kapag kaya na ulit nilang magpatuloy. Mga isang kapat na milya na ang narating nila nang biglang tumakbo si Bravo, naglaho sa likod ng mga bato. Narinig nila ang masiglang tahol, umaalingaw-ngaw sa paligid ng bundok. "Bravo!" sigaw ni Marco. "Ano yon, boy?" Pagdating nila sa kinaroroonan ng aso, natigilan silang pareho. Sa isang maliit na natural na hukay, kumikislap ang isang lawang malinaw na malinaw, mga 30 talampakan ang lapad, may marahang usok na tumataas mula sa ibabaw. Tumatagos ang sinag ng araw sa mga puno, nagbibigay ng halos mahiwagang liwanag. Mainit na bukal, bulong ni Marco, nawawala ang pagod sa pagkakamangha. Nakatayo si Bravo sa tabi ng lawa, nakataas ang buntot, tila nagmamalaki. Isinawsaw niya ang isang paa sa tubig at tumingin pabalik sa kanila, parang inaanyayahan. "Thermal ito," sabi ni Elena. Bumalik ang pagiging mapanuri niya. "Maraming ganito sa mga spa. Ginagastos ng mga tao ang libo-libo para sa ganitong tubig." Inalalayan siya ni Marco sa isang bato. Isinawsaw ni Elena ang mga daliri sa tubig at inamoy. "Amoy suplemento ng lola ko. May sulfur, siguro magnesium." Tumahol si Bravo ng isang beses, pagkatapos ay naghukay malapit sa lawa. Ilang sandali lang, lumitaw ang kalawangin na sulok ng metal. Lumuhod si Marco at tinanggal ang lupa at dahon.
Natagpuan nila ang isang lumang kahon na gawa sa bakal, kasing laki ng makapal na aklat. Nakaukit sa takip ang mga salitang G. Reyes, 1953. Isa pang regalo mula sa lolo mo, bulong ni Elena. Sa loob ng kahon, maingat na nakabalot ay isang lumang leather-bound journal, mga dilaw na pahina ngunit buo pa. May mga ulat, mga liham at isang kupas na litrato. Nakalarawan si Giovanni Reyes sa tabi ng mismong bukal, kasama ang isang German Shepherd na kamukhang kamukha ni Bravo, matatag at alerto. Sa likod ng litrato, nakasulat sa kupas na tinta, ang parmasya ng Diyos ay nagpapagaling sa hindi kayang lunasan ng gamot. Si Shadow ang unang nakakita, gaya ng madalas mangyari sa mga aso. Inamoy ni Bravo ang litrato tapos tumingin kay Marco na para bang sinasabi, nangyayari na ulit ito. Habang lumulubog ang araw, inalis ni Elena ang kanyang sapatos at sa tulong ni Marco, isinawsaw ang mga paa sa mainit na tubig. Agad na lumuwag ang ekspresyon sa kanyang mukha. Bumuntong hininga siya, hindi sa pagod kundi sa ginhawa. Parang may abot sa loob ko, mahina niyang sabi. Parang humihinga sa ilalim ng tubig, pero magaan. Pagsapit ng gabi, mas maayos na ang kanyang galaw. Mabigat pa rin ang paghinga, pero hindi na desperado. May ritmo na, hindi takot. Sa loob ng truck habang mahinang umaandar ang propane heater at nakabukas ang lumang journal ni Giovanni sa kanilang kandungan, magkasama silang nagbasa sa liwanag ng flashlight. Isinulat ni Giovanni ng detalyado ang kakaibang katangian ng bukal. Mananatiling mainit ang tubig buong taon kahit sa taglamig. Nawala ang rayuma ni Marta matapos ang ilang buwan ng pagligo. Gumanda ang balat ng mga bata. Si Shadow ang unang nakakita. Para bang alam niyang para sa amin ito. Hindi kami ang nakahanap sa lugar na ito. Tila ang lugar ang nakahanap sa amin. Nakahiga sa kanilang paanan si Bravo. Tahimik, tumataas lang ang ulo kapag binabanggit nila ang pangalan niya o si Shadow, na para bang may muling nabuhay sa kanyang alaala. Sa mga sumunod na pahina, may tala si Giovanni ng iba pang mga bukal. Bawat isa ay may natatanging mineral na nakatutulong sa iba't ibang karamdaman. May mga lokal daw na lihim na bumibisita at may mga kumpanyang gustong bilhin ng lupa. Sa isang liham noong 1,953, inalok siya ng 50,000 dolyar, halos kalahating milyon sa halaga ngayon, ngunit tinanggihan niya. Para sa kanya, ang mga bukal ay dapat manatili sa pamilya. Ang huling tala, 1 buwan bago siya pumanaw, ay ganito: itinatago ng bundok ang mga lihim nito para sa mga tunay na nangangailangan. Nakakalat na sa bansa ang mga anak ni Shadow, pero naniniwala akong babalik ang isa kapag dumating ang tamang oras. Naalala ng mga aso ang mga bagay na nalilimutan ng tao. Tinitigan ni Marco si Bravo, tila natigilan. Alam mo, mahina niyang bulong, sa kung anong paraan, alam mo na. Hinawakan ni Elena ang kamay ni Marco. Wala nang iniwan sa atin ang mga anak natin, mahina niyang sabi. Pero marahil itong kawalan na ito ang eksaktong kailangan natin. Sumapit ang umaga na may matalim na liwanag, sumasayaw ang araw sa nagilong hangin at ginagawang makintab na parang kristal ang niebe. Nagising si Marco na naninigas sa lamig, ngunit may malinaw na isipan. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, marahil mula nang siya ay magretiro, naramdaman niyang muli ang direksyon, isang dahilan para magpatuloy. Sa tabi niya mahimbing ang tulog ni Elena, mas maayos ang paghinga kahit hindi ginamit ang oxygen concentrator na naubos na magdamag. Sa labas, nakatayo na si Bravo sa tabi ng kubo, alerto at nakatingin, parang naghihintay ng utos. Lumabas si Marco, inunat ang nanakit na mga kalamnan. Nilapitan siya ni Bravo at kinusot ang kamay niya gamit ang nguso, pagkatapos ay tumingin sa kubo, sa bahagi nitong gumuho. Tama ka, bulong ni Marco, hindi na tayo pwedeng matulog sa truck. Naisip niyang tumawag ng tulong, baka may kontratista sa kalapit na bayan.
Pero agad siyang bumalik sa realidad. May mas mababa pa sila sa $850, walang signal at ang kalsada ay sarado ng niyebe. Sa loob ng mga linggo, walang darating. Matagal niyang tiningnan ang kubo. Sa halip na makita ito bilang kabiguan, nakita niya itong hamon. Ilang dekada siyang nag-ayos ng mga makina sa pabrika, gumagawa ng paraan kapag walang kapalit na piyesa. Isa lang itong malaking sirang makina, sabi niya kay Bravo, hindi lang ito gumagalaw. Tumagilid ang ulo ng aso para bang sumasang-ayon. Lumabas si Elena sa malamig na hangin. Iba ang pakiramdam ko, sabi niya, hawak ang dibdib. Parang may gumaan sa loob ko kagabi. Habang itinuturing ni Marco na lihim ang bukal, nakita ito ni Elena bilang pagkakataon. Kailangan nating gawing tirahan ang lugar na ito, sabi niya. At kailangan kong makadaan papunta sa tubig araw-araw. Yun ang naging unang misyon nila. Gumawa ng ligtas na daan mula sa kubo papunta sa bukal. Ginamit ni Marco ang mga bato bilang hakbang. Pinalakas gamit ang mga kahoy na kinuha mula sa mga giba-gibang gusali sa paligid. Tumulong si Bravo, hinihila ang maliliit na sanga at tabla, inilalapag sa tamang lugar at naghihintay ng kumpirmasyon bago kumuha pa. Muling natagpuan ni Marco ang sarili sa paggawa. Hindi ito ang nakakapagod at paulit-ulit na trabaho ng pabrika. Ito ay isang bagay na may kabuluhan. Bawat batong inilagay, bawat hakbang na nilinis ay nakikitang progreso. Sa ikatlong araw, nakakalakad na si Elena patungo sa bukal ng halos walang tulong. Sa bawat paglubog niya sa tubig na mayaman sa mineral, bumabalik ang lakas niya. Ang portable oxygen tank na dati hindi maaring mawala ay madalas nang iniiwan. Ang mga mineral na ito, pagbasa ni Elena mula sa tala ni Giovanni, ay nakababawas ng pamamaga sa baga. Pakinggan mo ito, may nakasulat tungkol sa pagbagsak ng mina noong 55. 3 manggagawang may pinsala sa baga ang gumaling matapos ang 2 buwang pagligo araw-araw. Mas mahirap ang muling pagtatayo ng kubo. Ang tubig mula sa gumuho na bubong ay sumira sa ilang bahagi ng istruktura. Maingat na nagtrabaho si Marco gamit ang mga lumang kasangkapan na nakuha sa silong ni Giovanni. Una niyang tinanggal ang mga sira para mapanatili ang pundasyon. Matibay ang gawa ni Lolo, sabi ni Marco. Ang mga idinagdag lang ang bumigay, hindi ang pinakapundasyon. At si Bravo, sa kung anong paraan, ay palaging nakakakita ng kailangan nila. Minsan nawawala siya sa kagubatan o sa dating minahan, tatahol ng paulit-ulit hanggang sundan nila siya. Natuklasan nila ang mga lumang tabla sa isang natabunang imbakan, mga buo pang bintana mula sa lumang opisina ng tagapamahala ng mina at higit sa lahat, mga solar panel na mukhang bahagi ng isang pagtatangkang buhayin muli ang lugar. Paano niya nalalaman? Tanong ni Elena, hindi makapaniwala. Eksakto kung ano ang kailangan natin? Baka naaamoy niya si Lolo sa lahat ng bagay, sabi ni Marco, bagaman hindi lubos na kumbinsido. Pagkalipas ng 2 linggo, natagpuan nila ang pinakamalaking tuklas. Nahihirapan si Marco kung paano maglagay ng sistema ng pag-init na hindi magpapalabas ng usok na makasasama sa baga ni Elena. Isang hapon, nawala si Bravo ng halos 3 oras. Nang bumalik, balot siya ng putik at puno ng sigla, tahol ng tahol hanggang sundan nila siya. Dinala sila nito sa isang lumang gusaling halos matabunan ng damo at lupa. Sa loob, sa ilalim ng alikabok, natagpuan nila ang isang buo pang propane heating system. Mas bago ito kaysa sa ibang gusali, marahil mula pa sa muling pagtatangkang buhayin ang minahan noong 1980s. Walang laman ang mga tangke, ngunit maayos pa ang makina, kailangan lang linisin at ayusin ng kaunti. Ito mismo ang kailangan natin, mahina, ngunit taimtim na sabi ni Marco habang sinusuri ang kagamitan. Kinagabihan, habang nilulublob ni Elena ang mga paa sa tubig na galing sa bukal, may napansin siya. Marco, tingnan mo ito,
sabi niya. Itinaas niya ang laylayan ng pantalon at ipinakita ang kanyang mga bukong-bukong. Wala na ang pamamaga. Sa loob ng maraming taon, laging namamaga at masakit ang kanyang mga paa dahil sa gamot sa puso. Ngayon, normal na ulit ang itsura, makinis, walang kirot o paninigas. At hindi lang yon, dagdag niya, magaan na ang mga kasukasuan ko sa umaga. Ginawa niyang kamao ang mga daliri, isang bagay na hindi niya nagagawa ng walang sakit sa loob ng halos 10 taon. Dahan-dahang naupo si Marco sa kahon. Ang mga bukal, sabi niya, totoong nagpapagaling. Hindi lang ako, sagot ni Elena, sabay turo sa mga kamay niya. Ikaw din, kailan mo huling ininom ang gamot mo sa arthritis? Napatingin si Marco. Nakaselyo pa ang bote ng gamot sa kit. Iginalaw niya ang mga daliri, inikot ang balikat. Hindi na ganun kasakit. Akala ko kasi abala lang ako, sabi niya. Hindi ko napansin. Hindi, giit ni Elena. Ang tubig iyon, lagi kang naghuhugas gamit ang tubig na dala ko. Tumingin sila kay Bravo. Nang marinig ang pangalan niya, tinaas ng aso ang ulo. Maliwanag ang mga mata, buhay na buhay. Sa kabila ng lamig at edad, masigla siyang gumalaw buong araw. Kahit ang kulay abo sa kanyang nguso ay tila kumupas. Binuksan ni Marco ang journal ni Giovanni, sabik basahin ng mga bahagi na dati hindi niya pinansin. Ngayon, mas kapanipaniwala ang mga kwento tungkol sa kakayahan ng mga bukal. Isang tala ang tumatak sa kanya. Bawat bukal ay may natatanging bisa. Ang nasa hilaga ay para sa kasukasuan at buto. Ang nasa silangan ay nagpapagaling ng sugat at balat. Ang pinakamalaki, malapit sa punong tinamaan ng kidlat, ay para sa puso at baga. Laging dinadala ni Shadow ang tao sa bukal na kailangan nila, parang nararamdaman niya. Marami pa palang bukal, bulong ni Marco. Isa pa lang ang ipinakita sa atin ni Bravo. Ngumiti si Elena. Ang para sa paghinga, iyon ang una nating kailangan. Kinabukasan, bumalik sila kay Bravo sa unang bukal. Ngunit ngayon, tinanong ni Marco, pwede mo bang ipakita sa amin ang iba pa, boy? Ang ibang bukal? Tumindig ang tainga ni Bravo. Umikot muna siya sa unang bukal, saka naglakad sa gilid ng bundok. Paminsan-minsang lumilingon para tiyaking sumusunod sila. Mas mahirap ang daan ngayon, pahilis sa bundok. Maingat na inalalayan ni Marco si Elena sa bawat hakbang. Pagkalipas ng 15 minuto, nauna si Bravo at nawala sa likod ng mga bato. Nang sumunod sila, nakita nila siyang nakatayo sa tabi ng isa pang maliit na bukal na papaligiran ng mapulang mga bato at may marahang usok na tumatakas sa ibabaw. Ang silangang bukal, sabi ni Marco, naalala ang nakasulat sa journal, para sa balat at mga sugat. Iba ang amoy ng tubig na ito, mas mahina ang asupre, may halong bakal. Isinawsaw ni Marco ang kamay niya, dama ang makinis na tekstura ng tubig. Dahil sa bugso ng loob, isinawsaw ni Marco ang maliit na hiwa sa kanyang kamay na nakuha niya habang nag-aayos ng bubong. Pagkalipas ng ilang minuto, kapansin-pansing nawala ang pamumula at pamamaga. Binigyan lang sila ni Bravo ng ilang sandali bago muling maglakad. Ginagabayan sila patungo sa ikatlong bukal na nakatago sa pagitan ng mga punong aspen. Tulad ng nakasulat sa journal, ito ay nasa tabi ng isang napakalaking punong pino na tinamaan ng kidlat, halos naputol sa gitna ngunit nanatiling nakatayo. Ang tubig ng bukal ay malinaw na may bahagyang asul na kulay at malakas na amoy ng mineral. 3 magkakaibang bukal, 3 uri ng tubig, sabi ni Elena. Muling gumising ang kanyang pagiging mapanuri. Bawat isa may sariling kakayahang magpagaling. Ngunit hindi pa tapos si Bravo. Dinala pa niya sila sa ika-4 na bukal, isang hindi nabanggit sa journal. Maliit lang ito, mga 3 talampakan ng lapad, nakadikit sa pader ng bundok, napapaligiran ng makinis na itim na mga bato. Ang tubig ay halos di makita, ganap na malinaw at mainit, ngunit walang singaw na lumalabas.
Wala ito sa journal, sabi ni Marco. Baka lumitaw ito matapos ang panahon ni Giovanni. Nagbabago rin kasi ang thermal activity, isinawsaw ni Elena ang mga daliri at marahang inilapit sa labi. Iba ang lasa, parang mas matamis, sabi niya. Lumapit si Bravo sa paraang hindi pa nila nakikita noon. Sa halip na tumayo ng matatag, humiga siya sa tabi ng bukal at ipinatong ang ulo sa gilid nito, parang nagbibigay galang. Nang abutin ni Marco ang tubig, umungol ng mababa si Bravo, tila nagbababala. Parang sinasabi niyang iba ito, mahinang sabi ni Elena. Kailangang igalang. Pagbalik nila sa kubo, pagod man, ramdam nila ang kakaibang sigla mula sa lahat ng natuklasan. Ang minana nila ay hindi basta sirang kubo, isa itong tagong santuaryo ng pagpapagaling. Ipinadala tayo ng mga anak natin dito para mamatay sa gitna ng kagubatan, may ngiti si Elena. Pero sa totoo lang, ipinadala nila tayo sa lugar na magliligtas sa atin. Ang tanong, ano ang gagawin natin sa regalong ito? Sa mga sumunod na araw, nakahanap sila ng ritmo. Umaga ay para sa pagkukumpuni ng kubo. Si Marco ang gumagawa ng mga struktural na ayos habang si Elena, na patuloy na lumalakas, ay nag-aayos ng mga gamit at nagsisimulang linisin ang lugar kung saan siya magtatanim pagdating ng tagsibol. Tuwing hapon, bumibisita sila sa mga bukal. Laging si Bravo ang gumagabay, dinadala sila sa tubig na tila bagay sa pangangailangan nila sa araw na iyon. Unti-unting nagbago ang kubo mula sa sirang silungan tungo sa maaliwalas at mainit na tahanan. Pinalitan ni Marco ang bubong gamit ang mga bakal na nakuha mula sa lumang minahan. Inayos niya ang mga bintana at tinatakan upang hindi makapasok ang malamig na hangin. Ang mga solar panel, matapos linisin at itama ang anggulo, ay nagbibigay ngayon ng sapat na enerhiya para sa mga ilaw at gamit ni Elena. Isa sa pinakamagandang proyekto ni Marco ay ang gravity-based water system na ginawa mula sa mga lumang tubo at filter ng mina. Ngayon, umaagos ng direkta sa kubo ang malinis na tubig mula sa bundok. May konektadong tangke sa kalan upang magkaroon sila ng mainit na tubig para sa paliligo at paglilinis. Kagilagilalas, parang nauunawaan ni Bravo ang bawat proyekto. Madalas bago pa maisip ni Marco kung anong material ang kailangan, nadadala na siya ng aso sa eksaktong lugar kung saan ito makikita. Nang isang gabi, sabi ni Marco, parang nababasa niya ang isip ko. Baka isip ng lolo mo, sagot ni Elena. Paano kung nag-iwan siya ng mga tagong supply dito at naaamoy ni Bravo kung nasaan? Unti-unting naging malinaw ang pagbabago sa kanila. Si Elena, na dati ay nangangailangan ng oxygen sa bawat galaw, ay nakikilos na ngayon ng walang tulong. Nawala ang ubo at ang balat niya ay may kulay at sigla. Si Marco, halos wala nang nararamdamang kirot sa mga kasukasuan, kaya na niyang lumuhod at magtrabaho ng matagal. Pati si Bravo ay tila bumata, makintab ang balahibo, maliwanag ang mga mata at tumatakbo sa niebe na parang tuta, hindi isang siyam na taong gulang na aso. Pinagagaling tayo ng mga bukal, sabi ni Elena isang hapon. Ganap silang hiwalay sa mundo, walang daan, walang signal, walang bisita. Pero sa halip na kalungkutan, natagpuan nila ang kagalakan sa mga simpleng gawain at maliit na tagumpay bawat araw. Isang buwan matapos dumating, natagpuan ni Marco ang isang lumang ham radio sa opisina ng dating tagapamahala ng mina. Sa ilang pirasong inayos niya, gumana ito. Nakipag-ugnayan sila sa isang Bravo station 30 milya ang layo upang ipaalam na buhay sila. Ngunit magalang nilang tinanggihan ang alok na iligtas sila. Ayos lang kami rito, sabi ni Marco sa nagulat na operator. Gusto lang naming malaman ng iba na nandito kami. Kinagabihan, nagpasya silang gawing mas maayos ang paggamit sa mga bukal. Gamit ang journal ni Giovanni bilang gabay, binuo nila ang plano. Si Elena, muling nag-aalab ang hilig sa paghahalaman, ay nagdisenyo ng sistemang may mga terrace na pool para mas maayos na mapamahalaan ng tubig.
Si Marco naman ay gumuhit ng mga ideya para sa maliliit na kubol kung saan maaaring magbihis o magpahinga ang mga tao. Si Bravo, gamit ang kanyang pambihirang pakiramdam, ay tumulong pumili ng ligtas na lugar upang hindi maapektuhan ang natural na agos ng tubig. Pagkalipas ng 6 na linggo mula nang dumating sila sa tinatawag nilang pagtatapon, magkasama silang tumingin sa paligid. Ang kubo ay matatag na at may tunay ng kama sa loob, hindi na kailangan matulog sa truck. May maliit na hardin na inihanda ni Elena, pinayaman ng mineral mula sa mga bukal, at halos tapos na ang unang terraced pool. Maingat na inihanay ang bawat bato sa tulong ni Bravo. Dumating tayo rito na walang-wala, sabi ni Marco, puno ng pagkamangha. Ngayon, pakiramdam ko mas mayaman ako kaysa dati. Sumandal si Elena sa kanya. Tinalikuran tayo ng mga anak natin, pero ang bundok na ito, tinanggap tayo na parang bahagi tayo nito. Tahimik na nakaupo si Bravo sa tabi nila, nakatingin sa dalisdis kung saan kumikislap ang mga bukal. Sa papadilim na liwanag, kamukha niya ang aso sa lumang litrato ni Giovanni, ang tagapangalaga ng lupaing ito, gumagabay sa pagpapagaling ng bawat henerasyon. Nang gabing iyon, habang marahang bumabagsak ang niyebe sa labas, binuksan ni Elena ang journal na sinimulan nila at nagsulat ng bagong tala. Ipinagpapatuloy ang pamana ni Giovanni, araw 42 sa Ravens Hollow. Sa unang pagkakataon sa loob ng 15 taon, nakatulog si Marco nang hindi umiinom ng gamot. Ang oxygen concentrator ni Elena ay nakatabi sa sulok, hindi ginagalaw. Si Bravo ay lalo pang sumigla bawat araw. Pinagagaling ng tubig ang kanilang mga katawan, ngunit higit pa roon, ibinabalik nito ang kahulugan ng kanilang buhay. Dumating sila rito na akala nila'y katapusan na ng kanilang kwento. Ngunit sa totoo lang, doon pa lang ito nagsisimula. Dumating ang tagsibol na parang milagro, biglang nawala ang taglamig. Natunaw ang niyebe, nagbigay daan sa mga parang na biglang namulaklak ng ligaw na bulaklak. Ang pagbabago sa paligid ay refleksyon ng pagbabagong naganap sa Ravens Hollow. Ang dating sirang kubo sa nakalimutang pamayanan ay naging mainit at maayos na tahanan. Napapaligiran ng maingat na inaalaga ang lupain. Hindi tumigil si Marco sa pagkukumpuni, dinagdagan pa niya ng mga detalye. Isang balkonaheng may bubong kung saan makakapagpahinga si Elena sa ilalim ng araw habang binabantayan ang kanyang hardin, malilinis na solar panel sa timog na bubong, at isang matibay na batong chimenea na itinayo muli ayon sa mga teknik ni Giovanni. Si Bravo ay hindi na basta kasamang aso, naging bahagi na siya ng kanilang araw-araw na buhay. Tuwing umaga, iniikot niya ang hangganan ng lupain, nagbababala kapag may hayop sa paligid, mga usa, elk, at minsan maging mga itim na oso na pinalalayas niya sa tamang oras ng kanyang pagtahol. Namulaklak ang hardin ni Elena sa paraang halos imposibleng paniwalaan sa taas na iyon ng bundok. Dahil sa tubig mula sa mga bukal na ginagamit sa patubig, tumubo ng napakabilis at malusog ang mga pananim. Ang mga litsugas ay makakapal at malambot. Ang mga ugat na gulay ay hinog sa kalahati ng karaniwang panahon, at ang mga halamang gamot ay mayaman sa amoy at lasa. Dahil sa mga mineral, paliwanag ni Elena kay Marco habang iniikot ang mga sampol ng lupa sa malinaw na bote. Kung paano tayo pinapalakas ng tubig, ganun din nito pinapakain ng mga halaman. Parang bumalik ako sa 30 taon ang nakaraan, sabi ni Marco isang gabi habang magkasabay nilang nilulublob ang mga paa sa tubig bukal. Parang binigyan ako ng pangalawang pagkakataon sa pinakamagandang bahagi ng buhay. Parang bumabaliktad ang oras, sagot ni Elena, nakatitig sa refleksyon niya sa makintab na salamin na gawa ni Marco. Pati si Bravo ay halatang nagbago, ang kanyang nguso na dating kulay abo ay muling kumikintab sa itim, makinis ang balahibo at tila walang kapaguran.
Tumakbo siya pataas-baba sa bundok araw-araw. Minsan may dalang mga gamit sa espesyal na harness na ginawa para sa kanya. Nagbago rin ang mga bukal sa ilalim ng kanilang pag-aalaga. Sa gabay ng mga sulat ni Giovanni at ng kakaibang kutob ni Bravo, nagtayo si Marco ng mga maayos na paliguan sa bawat lugar. Ginamit niya ang bato at mga lumang kahoy upang bumuo ng komportableng mga paliguan na may iba't ibang lalim at temperatura. Bawat bukal ay dinisenyo ayon sa kakayahan nitong magpagaling. Ang para sa paghinga ay may tahimik na lugar para sa pagninilay at paglanghap ng mainit na hangin. Ang para sa kasu-kasuan ay may matibay na bangkong may sandalan. Ang para sa balat ay may banayad na hagdang pasok para sa buong paglubog. Ang pinakamaliit na tinawag nilang Reverend Spring ay halos hindi nila ginalaw, maaabot lamang sa isang simpleng daang bato. Maingat na nagtala si Elena. Pinagsama niya ang mga tala ni Giovanni at ang sarili nilang obserbasyon, gumagawa ng gabay kung alin sa mga bukal ang nakatutulong sa bawat karamdaman, gaano katagal dapat magbabad, anong temperatura ng tubig at anong karagdagang lunas ang mainam. Isang araw, may kamanghamanghang bagay na nangyari. Nagsimulang dalhin ni Bravo ang mga hayop na sugatan sa tamang bukal. Isang soro na may sugatang paa ang dinala niya sa bukal para sa balat. Isang-isa na hirap huminga ang dinala niya sa bukal para sa paghinga. Ang pinakanakabigla ay isang agila na bumagsak sa kanilang hardin. Dahan-dahang nilapitan ito ni Bravo at tumigil sa tabi habang si Marco sa kanyang patnubay ay maingat na inilubog ang pakpak ng ibon sa tubig. Pagkalipas ng ilang araw, lumakas ito at muling nakalipad. Hindi nagtagal, nakita ni Marco si Bravo na ginagabayan naman ng isang pilay na kuneho patungo sa bukal para sa kasu-kasuan. Hindi lang niya tayo tinutulungan, sabi ni Marco, pinapagaling din niya ang iba. Ipinakita ito sa kanilang mga tala. Sa araw 78, isinulat ni Elena na umabot na sa 89% ng normal ang paggana ng kanyang baga. Isang antas na sinabing imposibleng maabot ng mga doktor. Ang arthritis ni Marco ay halos ganap nang nawala at tila may muling pagtubo ng kartilago sa kanyang mga kasu-kasuan. Si Bravo naman ay lalong kahanga-hanga. Tila alam niya kung anong bukal ang kailangan ng bawat nilalang at dinadala sila roon ng walang pagkakamali. Araw-araw silang nasasaksihan ng mga himala, ngunit parang likas lamang gaya ng pagsikat ng araw. Nang tuluyang matunaw ang niebe at bumukas ang mga daan, unti-unting nabawasan ang kanilang pag-iisa. Sa tuwing bababa sila sa bayan para bumili ng kaunting kailangan, nagiging maingat sila sa pakikiharap sa mga lokal na unay may pag-aalinlangan. Ngunit si Bravo, sa kanyang talino at kahangahangang asal, ang nagbubukas ng mga usapan. Hindi nila isinasalaysay ang buong katotohanan. Sinasabi lamang nilang inaalagaan nila ang lupang pag-aari ng pamilya at nagtatamasa ng katahimikan ng bundok. Ang unang bisita ay dumating ng hindi inaasahan, isang maagang taginit, si Giuseppe Moretti, isang mangangaso sa lugar. Dumating siyang may hawak na tungkod at napapangiwi sa sakit. "Nasiraan ako ng truck mga 3 milya mula rito," sabi niya, sabay turo sa kalsada. "Sumasakit ang balakang ko. Nakita ko ang usok ninyo. Akala ko may telepono kayo." Bago pa makasagot si Marco, lumapit si Bravo. Inamoy niya si Giuseppe, umikot ng minsan at marahang hinila ang laylayan ng pantalon nito bago tumakbo patungo sa daang papunta sa bukal para sa mga kasukasuan. "Parang may gusto siyang ipakita," sabi ni Giuseppe. "Gusto kanyang dalhin sa isang lugar," sagot ni Elena, "kung papayag ka." "At pagkatapos niyon," dagdag ni Marco, "ihahatid kita pabalik sa truck mo." Dahil sa sakit o marahil sa kuryosidad, pumayag si Giuseppe. Maingat siyang sinundan ni Bravo, humihinto tuwing kinakailangan. Pagdating nila sa bukal, tahimik na naupo si Bravo sa gilid.
Ano ito? Tanong ni Giuseppe. Mainit na bukal, paliwanag ni Marco. Mayaman sa mineral, maganda para sa masakit na kalamnan at kasukasuan. Parang spa? Tanong ni Giuseppe, may halong pagdududa. Mas tulad ng lunas na ginagamit ng mga ninuno natin noon, sagot ni Elena, bago pa nauso ang mga gamot. Sa una ay nag-aalinlangan si Giuseppe, ngunit kalaunan ay sinubukan din niya. Sa tulong ni Marco, inilubog niya ang kanyang mga binti sa mainit na tubig. Unti-unting nawala ang paninigas ng kanyang katawan. 3 doktor na ang pinuntahan ko para rito, sabi niya. Pero ito, mas magaan kaysa sa kahit anong ginawa nila. Nang umahon siya, mas maayos na ang lakad. Ano ba talaga ang lugar na ito at paano nalaman ng aso ninyo ang kailangan ko? Patuloy pa rin kaming natututo, tugon ni Marco. Parang bawat bukal ay may kanya-kanyang lunas at si Bravo, alam lang niya kung saan dadalhin ang tao. Tahimik na tumango si Giuseppe. May aso rin akong ganyan noon. Alam niya kung saan may mga pugo. May mga hayop talagang may pakiramdam na wala tayo. Pagkatapos ng ilang sandali, nagtanong siya, pwede ba akong bumalik minsan para sa balakang ko? At doon, nagsimulang bumukas ng marahan ang mga pinto ng Ravens Hollow. Muling bumalik si Giuseppe, una mag-isa, pagkatapos kasama ang asawa niyang si Rosa. Gaya ng inaasahan, gumaan din ang pakiramdam ni Rosa matapos magbabad sa bukal. Nagdala sila ng mga handog, garapon ng prutas, sariwang karne mula sa pangangaso at kung ano-anong gamit. Higit sa lahat, nagdala sila ng katahimikan at paggalang, walang tanong, walang labis na usisa. Alam nilang ang mga bukal ay hindi bagay na dapat ipagyabang. Dahil sa kanilang pag-ingat, kumalat lamang sa maliit na bilog ng mga lokal na may karamdaman ng balita tungkol sa lugar. Mga taong pagod na sa gamot at naghahanap na lang ng kapayapaan. Sa bawat pagbisita, laging si Bravo ang unang bumabati, inaamoy, sinusuri at dinadala sila sa bukal na tila akma sa kanila. Nagpatupad sina Marco at Elena ng malinaw na mga patakaran. Pagbisita lang sa takdang araw, walang anunsyo, walang bayad, tulong lang ayon sa kaya. Minsan pera, kadalasan pagkain, serbisyo o tulong sa pag-ayos ng lugar. Sa ganitong paraan, napabuti nila ang Ravens Hollow nang hindi nauubos ang kanilang mga mapagkukunan. Pagsapit ng kalagitnaan ng tag-init, 3 araw kada linggo ay may mga bisita na sila. Si Marco ang sumusundo gamit ang inayos na truck, ginamitan ng mga piyesang natagpuan ni Bravo sa mga lumang sasakyan sa paligid. Habang si Elena ay naghahanda ng mga bukal at ina-update ang talaan nila. At si Bravo, hindi na basta gabay, naging puso na ng karanasan sa Ravens Hollow. Marami sa mga bisita ang nagsabi na ang presensya ni Bravo ay nagbibigay hindi lang ng ginhawa. Tila mas malalim ang epekto ng pagpapagaling kapag nandoon siya. Ang mga may dinadalang sugat sa damdamin o matinding pagkabalisa ay nagsabing ang tahimik at kalmadong ugali ng aso ay nakatutulong sa kanila. Minsan, marahan lang nitong ipinatong ang ulo sa kanilang mga tuhod o tahimik na umupo sa tabi nila, nagbibigay ng katahimikan na tila nakakagamot. Isang hindi malilimutang sandali ang dumating ng dalhin ni Giuseppe ang isang binatang lokal na nakararanas ng matinding panic attacks matapos ang isang aksidente sa sasakyan. Ang mga gamot na iniinom ng binata ay nagdulot lamang ng antok at pagkamanhid. Ngunit matapos ang 3 pagbisita sa bukal para sa paghinga, lagi si Bravo ang nakadikit sa tabi niya. Naranasan ng binata ang unang linggo niya na walang atake ng takot sa loob ng ilang buwan. Mas mahal pa sa ginto ang asong yan, sabi ni Giuseppe. May mga taong gumagastos ng kayamanan sa therapy, pero kalahati lang ng epekto kumpara rito. Nanatiling maliit at tahimik ang ginagawa nilang pagtulong, kadalasan para sa mga lokal na wala ng ibang mapuntahan. Nilimitahan nila sa 8 tao bawat araw ang mga bisita
upang mapanatili ang kapayapaan ng lugar. Ngunit hindi lang ang mga dumadalaw ang nagbabago. Sina Marco at Elena na minsang itinakwil ng sarili nilang pamilya ay tila muling isinilang sa lugar na ito. Ang akala nilang pagpapatapon ay naging isang bagay na napakalalim at maganda. Si Marco na laging praktikal ay natuklasang may kakayahan sa sining. Ang mga daan, kubol at paliguan na ginagawa niya ay hindi lamang praktikal, maganda rin. Inukit niya ng kamay ang mga barandilya, inayos ang mga bato sa masalimuot na disenyo at inilagay ang mga upuan kung saan pinakamaganda ang tanawin ng mga bundok. Si Elena, na ginugol ang halos buong buhay sa pag-aalaga ng iba, ay natagpuan ang bagong pagkakakilanlan sa pananaliksik at pagpapagaling. Niyakap niya ng buong puso ang tungkulin bilang tagapangalaga ng mga bukal. Lumago ang kanyang talaan tungkol sa epekto ng mga bukal at naging napakahalagang gabay. Ang kanyang likas na pag-unawa sa pangangailangan ng bawat bisita ay tumugma ng perpekto sa pambihirang kakayahan ni Bravo na umunawa at gumabay. Magkasama nilang nabuo ang isang lugar na higit pa sa kanilang inakala, isang santuaryo ng pagpapagaling sa lahat ng antas. Gumagaling hindi lang ang mga karamdaman ng katawan, kundi maging ang isip at kaluluwa. Marami ang nagsabing mas malinaw ang kanilang isipan, nagkaroon sila ng direksyon at nakadama ng panibagong pananampalataya habang naroon. Minsan nakala natin tapos na ang silbi natin sa mundo. Mahinang sabi ni Marco isang gabi habang pinagmamasdan ang ginintuang paglubog ng araw sa bundok. Ngayon, pakiramdam ko ito ang pinakamahalagang gawain ng buhay natin. Tumango si Elena. Tinuring tayo ng mga anak natin na pabigat, isang bagay na dapat itabi, sabi niya. Pero dito, may saysay tayo, nagiging kabutihan tayo sa buhay ng ibang tao. Biglang tumayo si Bravo, nakaalerto, nakatingin patungo sa daan. Hindi siya nag-aalala kundi maingat lang. Ilang sandali pa lumitaw ang truck ni Giuseppe, ngunit sa halip na siya o si Rosa, isang babaeng payat at nasa 60 taon ang bumaba. Matatag ang kilos nito at may dalang profesional na kamera sa leeg. Iyan si Dr. Marta Navarro, bulong ni Elena. Nakilala ito mula sa maliit na klinika kung saan minsan silang kumuha ng mga gamit. Nabanggit ni Giuseppe na interesado siya sa mga bukal, pero hindi ko inakalang pupunta siya mismo. Lumapit si Bravo gaya ng nakasanayan, ngunit pagkatapos umikot ng minsan, tumahol siya ng isang beses, matalim bago bumalik kina Marco at Elena at saka muling tumingin sa bisita, tila inaanyayahan siyang sumunod. Hindi pa niya ginagawa yan noon, sabi ni Marco nagulat. Parang ipinapakilala niya siya sa atin, sabi ni Elena. Lumapit si Dr. Navarro na may mahinahong ngiti. Hindi tumigil si Giuseppe sa kakakwento tungkol sa mga bukal ninyo, sabi niya. At bilang tanging doktor dito sa paligid, napansin kong kakaiba. Maraming pasyente ang biglang nagpapakansela ng follow-up dahil gumagaling daw sila. Medyo kinabahan si Marco, ngunit agad siyang pinakalma ni Dr. Navarro. Hindi ako nandito para manggulo, sabi niya. Nandito ako dahil may gusto akong maintindihan at dahil may bagay akong hindi kayang gamutin ng sarili ko. Ipinakita niya ang kanyang kanang kamay, namamaga ang mga kasukasuan. 20 taon akong veterinaryo, ang trabaho kong magpagaling ng hayop ang siyang sumira sa mga kamay ko. Lumapit si Bravo, marahang idinampi ang ilong sa kanyang kamay, pagkatapos ay tumingin patungo sa daang papunta sa bukal para sa kasukasuan. Kakaiba ang aso ninyo, sabi ni Dr. Navarro, pinagmamasdan siya. Sabi ni Giuseppe, alam daw niya kung ano ang kailangan ng tao. Dati akong nagdududa, pero ngayon parang naniniwala na ako. Lumuhod siya para obserbahan si Bravo. Halo ng German Shepherd, 9 na taon siguro o higit pa, sabi niya. Pero hindi siya kumikilos na parang matanda. Binago siya ng mga bukal, paliwanag ni Elena. Nang dumating kami rito, pare-pareho kaming mahina.
Ang pagbisita ni Dr. Navarro ang naging simula ng panibagong yugto. Sa kanyang medikal na karanasan, mas naunawaan nila ang kababalaghan ng lugar. Matapos ang 3 pagbisita sa bukal, tuluyang bumalik ang normal na galaw ng kanyang kamay. Dapat itong pag-aralan, sabi niya, hindi para pagkakitaan, kundi para maintindihan. Ang nangyayari rito ay lampas sa nakasanayan ng medisina. Sa tulong niya, nagsimula silang magtala ng mas detalyado, mga larawan bago at pagkatapos, mga oras ng pagbababad, at mga resulta ng paggaling. Nakipag-ugnayan pa siya sa isang propesyonal na laboratorio upang masuri ang mineral ng tubig ng mas eksakto. Ngunit ang pinakamalaking interes ni Dr. Navarro ay kay Bravo. Bilang isang veterinaryo, napansin niya ang mga bagay na hindi agad nakita ni Marco at Elena. Hindi lang pisikal ang nababasa niya, paliwanag niya. Tumutugon din siya sa emosyon. Napansin kong hinihintay muna niyang kumalma ang isang tao bago niya dalhin sa bukal. Tahimik siyang nagdagdag. Alam niya na hindi makapagsisimula ang katawan na magpagaling hanggat hindi handa ang isipan. Sinimulan ni Dr. Navarro ang masusing pagtatala sa mga kilos ni Bravo. Lumabas sa kanyang mga tala ang malinaw na pattern. Binabago ng aso ang paglapit niya depende sa emosyon, galaw o pananaw ng bawat tao. Kapag kinakabahan ng bisita, marahan at matiisin siya. Kapag may takot, nananatili siyang malapit at mahinahon. Kapag sarado ang loob ng tao, hinahatiran niya ito ng tahimik na presensya. Sa buong karera ko, sabi ni Dr. Navarro isang araw, wala pa akong nakitang katulad niya. Pagkatapos ay dumating ang pinakakamangha-manghang tuklas. Isinailalim niya si Bravo sa kumpletong pagsusuri, dugo, kalamnan, reflexes at cognitive tests. Ang resulta ay kamangha-mangha. Lahat ng datos ay katumbas ng isang aso na kalahati ng edad niya. Hindi lang nito pinapabagal ang pagtanda, sabi ni Dr. Navarro. Binabaligtad mismo ng mga bukal ang oras. Ipinapakita ng mga selula ni Bravo ang muling pagbuo, parang muling isinusulat ng panahon ang katawan niya. Sa siyentipikong kumpirmasyong ito, ang tahimik na paniniwala ni Marco at Elena ay naging hindi na mapasusubalian. Ang tubig ng Ravens Hollow ay gumagawa ng isang bagay na pambihira. Isang bagay na hindi kayang ipaliwanag ng agham, ngunit ngayon ay nasusukat, nadodokumento at sa wakas ay nauunawaan. Tahimik na nagbago ang pananaw ni Marco at Elena. Ang sinimulan nila bilang isang paglalakbay tungo sa sariling paggaling na lumawak upang tulungan ang mga taong nakatira malapit sa kanila ay tila naging isang bagay na higit pa. Ang isang lugar na tulad nito na may tubig na kayang pawiin ang karamdaman at ibalik ang kabataan ay maaaring baguhin ang lahat. Kailangan nating protektahan ito, sabi ni Marco isang gabi habang pinag-iisipan ang mga natuklasan ni Dr. Navarro. Kung malaman ng maling tao ang tungkol sa tubig na kayang magpagaling at magpabata, huminto si Elena. Dadagsain tayo ng mga kumpanya ng gamot. Gagawin ito ng mga developer na isang mamahaling resort. At mawawala ang lahat ng dahilan kung bakit espesyal ang lugar na ito, sang-ayon ni Marco. Naputol ang kanilang pag-uusap nang biglang tumayo si Bravo, nakatingin sa daan ng may matinding pagtuon. Hindi iyon ang karaniwang paraan niya ng pagbati at hindi rin iyon reaksyon niya sa mga hayop. Ang tindig niya ay maingat, halos may pag-aalinlangan. May paparating, sabi ni Marco habang inaangat ang kanyang binokuleras. Sa pamamagitan ng lente, nakita niya ang isang makintab na itim na SUV na dahan-dahang umaakyat sa lubak-lubak na daan. Ang malinis at mamahaling sasakyan ay tila hindi bagay sa magaspang na tanawin ng bundok. Tumayo si Bravo sa pagitan ni Marco at Elena at naging protektado ang kanyang tindig. Umalingaw-ngaw ang mababang unggol mula sa kanyang lalamunan. Hindi ko gusto ito, sabi ni Elena. Wala tayong inaasahan ngayon. Huminto ang SUV sa tabi ng kanilang truck.
Nang bumaba ang driver, parehong napatigil sina Marco at Elena. Siya si Leonardo, ang kanilang panganay na anak, suot ang mamahaling outdoor gear na parang pang photoshoot kaysa pang bundok. Lalong lumalim ang ungol ni Bravo. Hinawakan ni Marco ang kwelyo nito. "Kalma lang, boy," mahinang sabi niya. Tiningnan ni Leonardo ang paligid, halatang nabigla. Sinundan ng kanyang mga mata ang bagong ayos na kubo, ang maayos na taniman, ang hanay ng mga solar panel at ang mga landas na papasok sa gubat. "Dad? Mom?" tawag niya. "Kayo ba talaga yan?" Tahimik na lumapit si Elena. "Kamusta, Leonardo? Hindi namin inaasahan ito." "Parang hindi ako makapaniwala," sabi ni Leonardo habang papalapit. "Noong huli kitang nakita, ibang-iba kayo noon." Hindi ngumiti si Marco. "Noong huli ka naming nakita, wasak kami at iniwan," mahinahon niyang tugon. "Kaya bakit ka nandito matapos ang 6 na buwang pananahimik?" Tumingin si Leonardo sa bahay. "Sinubukan naming kontakin kayo, mga sulat, tawag." "Walang signal dito," sagot ni Marco, "at walang sulat na dumating. Mukhang nahanap mo lang ang daan kapag naging mahalaga na ito sa iyo." Bago pa siya makapagsalita muli, bumukas ang pinto ng pasahero at bumaba si Claudia. May hawak na leather folder, ang karaniwan niyang legal portfolio. Sumunod si Luca at pagkatapos ay si Silvia, asawa ni Leonardo, na halatang hindi komportable sa paligid. Maningning pa rin ang kanyang mamahaling bota, walang bahid ng alikabok. Muling nanigas ang katawan ni Bravo. Tumayo siya ng mas matatag sa pagitan ni na Marco, Elena at ng kanilang mga anak. "Diyos ko," sabi ni Claudia habang tinitingnan si Elena, "hindi mo na kailangan ng oxygen at ang buhok mo may kulay ulit." "Malaki ang naitulong ng hangin dito," kalmadong tugon ni Elena. Lumayo si Silvia kay Bravo. "Buhay pa rin ang aso?" tanong niya, halatang nagulat. Hindi sumagot si Marco. Diretso niyang tiningnan ang mga anak. "Bakit kayo nandito?" Nagkatinginan sina Leonardo at Claudia bago muling nagsalita si Leonardo. "May mga kwento sa bayan," maingat niyang sabi. "Tungkol sa isang healing retreat sa bundok, tungkol sa isang matandang mag-asawang nagpapatakbo nito, at tungkol sa isang aso." Tumingin siya kay Bravo na kayang akayin ng mga tao sa bukal na kailangan nila. Naging mabigat ang hangin sa pagitan nila. Nakatayo sina Marco at Elena sa isang panig, iniwan ngunit muling nabuhay, habang ang kanilang mga anak na minsang lumayo ay bumalik dahil naamoy ang halaga ng lugar. Nananatiling alerto si Bravo, binabantayan silang lahat. "Pwede ba tayong mag-usap?" tanong ni Leonardo sa wakas. Tumango si Marco. "Sa beranda, hindi sa loob." Nagtipon sila sa harap ng bahay. Si Claudia ang unang nagsalita, maingat sa bawat salita. "Isang kahanga-hangang bagay ang nagawa ninyo," sabi niya. "Ang lugar na ito nagbago." Mas mainit ang tono ni Luca. "Ang ganda ninyong tingnan. Ma'am, naalala ko pa, halos hindi ka na makalakad noon." Ngumiti si Elena ng bahagya. "Maganda ang epekto ng Raven's Hollow sa amin." Yumuko si Leonardo. "Sabihin na natin ang totoo. Sa bayan, tinatawag nilang himala ang lugar na ito. Sinasabi nilang nakagawa kayo ng isang santuwaryo ng paggaling. At ang aso ninyo," itinuro niyang muli si Bravo na hindi pa rin inaalis ang tingin sa kanya, "ay parang alamat na." Bahagyang kumindat si Marco. Mahilig ang mga tao sa mga kwento. Laging may alamat sa mga bundok. "Pero totoo ang mga kwentong ito, di ba?" tanong ni Silvia. Medyo nakakunot ang noo. "Hindi lang kayo basta nakatira dito. May pinapatakbo kayo at tingnan mo ang aso. Parang mas bata siya ngayon. Iba ito." Hinugot ni Claudia ang isang bunton ng papel. "Sinusuri namin ang mga karapatan sa tubig at mineral ng lupang ito," sabi niya. "Kasama sa orihinal na dokumento noong 1952 ang mga karapatang subsurface. Kung tama ang pagde-develop, maaaring napakalaki ng halaga nito." "Pagde-develop?" Matalim ang tinig ni Elena. "Hindi ito negosyo."
Pero pwede itong maging ganun, sagot ni Leonardo. Isipin mo, isang wellness retreat dito mismo, may tunay na kapangyarihan sa pagpapagaling at may therapy dog, isang perpektong oportunidad. Tahimik na sumingit si Luca. Ako na ang bahala sa negosyo, gagawin nating profesional ang lugar, gamitin natin ang kwento ng aso. Nagugustuhan ng mga tao ang therapy animals, dagdag ni Sylvia. Sikat na ang asong yan. May mga social media account pa nga tungkol sa kanya. Pwede nating pagkakitaan yan. Naging malamig ang ekspresyon ni Elena. Tiningnan niya ang bawat isa. Nasaan kayo noong hindi ako makahinga, noong may $800 lang kami at sira ang bubong, noong may sakit si Bravo at wala kaming pambayad sa veterinaryo? Iniwan ninyo kami para mamatay dito. Tumayo siya ng matatag, dala pa rin ang tangke ng oxygen sa balikat. Bagaman hindi na niya kailangang gamitin. Umusog si Bravo palapit sa kanyang paa, patuloy na nakabantay. Iniwan ninyo kami, malinaw niyang sabi. Pinili naming mabuhay, kaming tatlo. Mabilis na bumawi si Leonardo. Nagkamali kami, Mom, Dad. Akala namin yon ang tama. Para kanino? Tanong ni Marco. Para sa pamilya o para sa sarili ninyo? Pamilya pa rin tayo, iginiit ni Leonardo. Makikinabang tayong lahat dito. Kahit ang aso, gumaling dahil sa lugar na ito. Sinubukan ni Luca na ilihis ang usapan. Tingnan nyo, napakaganda ng ginawa nyo rito, pero tumatanda na kayo. Hayaan nyong tulungan namin kayong pamahalaan ito ng maayos. Walang sinabi si Marco, tumalikod siya at pumasok sa kubo. Makalipas ang ilang sandali, bumalik siya dala ang isang folder at iniabot iyon kay Claudia. Dahil ikaw ang abogado sa pamilya, siguradong gusto mong basahin ito. Binuklat ni Claudia ang mga dokumento, bahagyang kumunot ang noo habang sinusuri ang mga ito. Nagtatag kami ng Ravens Hollow Healing Foundation, paliwanag ni Marco. Isa itong non-profit. Nakalista ang iyong ina, si Bravo, at ako bilang mga lifetime trustee. Na-transfer na rin ang lahat ng karapatan sa tubig at mineral. Hindi ninyo pwedeng gawing trustee ang aso, malamig na sabi ni Claudia. Sa totoo lang, may kalmadong boses na narinig mula sa daan. Lahat ay napalingon. Lumabas si Dr. Navarro sa clearing, may dalang medical bag sa balikat at matatagang tingin. Sa Colorado, pwedeng ituring na benepisyaryo ang isang hayop. Ang mga human trustee ang kumikilos para sa kanila. Legal ito at sa kasong ito nararapat. Agad na lumapit si Bravo upang batiin siya. Masigla ang buntot at kalmado ang tindig. Sino ka? Maingat na tanong ni Leonardo. Si Dr. Marta Navarro, tugon niya mahinahong lumalapit. Isang veterinaryo. Sinusuri ko ang mga bukal at ang therapeutic behavior ni Bravo nitong nakaraang buwan. Tumango siya ng magalang kina Marco at Elena. Matibay ang legal na estruktura ng foundation. Isa ako sa mga trustee na kumakatawan sa interes ni Bravo, kasama ang 3 lokal na profesional, mga taong nakaranas din ng paggaling dito. Kumunot ang noo ni Claudia. Nagawa niyo lahat ng ito, pero hindi man lang kayo nakipag-ugnayan sa mga anak ninyo? Tinitigan siya ni Elena ng diretsyo. Hindi rin naman kayo nakipag-ugnayan sa amin hanggat hindi ninyo inakalang may makukuha kayo rito. Maingat na sumingit si Dr. Navarro. Marahil magandang panahon ito para maranasan ninyo muna ang nilikha ng inyong mga magulang bago ipagpatuloy ang pag-uusap. Ang mga bukal ay nagbibigay ng pananaw na higit pa sa pisikal na paggaling. Mukhang handang makipagtalo si Leonardo, ngunit nagulat ang lahat nang tumayo si Luca. Gusto kong makita ang mga bukal, sabi niya, kung totoo ang sinasabi ng mga tao. Lumapit si Bravo kay Luca, umikot ng isang beses at tumahol ng marahan na parang paanyaya. Pagkatapos ay tumingin siya sa daang patungo sa respiratory spring. Parang iniimbitahan ka niya, sabi ni Marco, mas mahinahon na ang tinig. Ang aso, biro ni Sylvia, siya ang pumipili ng bukal. May pambihira siyang kakayahang itugma ang mga bisita sa bukal na kailangan nila, paliwanag ni Dr. Navarro. Marami na kaming kasong na dokumento, hindi na ito maaaring sabihing pagkakataon lang.
Bagaman nag-aatubili, sumunod si Luca kay Bravo. Nagkatinginan sina Claudia at Leonardo, pagkatapos ay sumama rin sila. Si Sylvia, bagaman halatang hindi komportable, ay tahimik na sumunod. Maging bukas ang isipan ninyo, payo ni Dr. Navarro. Madalas, mas marami pang ibinubunyag ang mga bukal kaysa inaasahan. Pagkaalis nila, lumingon si Dr. Navarro kina Marco at Elena, bakas ang pag-aalala. Tinawagan ako ni Giuseppe nang malaman niyang paparito sila. Agad akong pumunta. Ayos lang ba kayo? Ayos lang kami, sagot ni Marco. Alam naming darating din ang araw na ito. Matibay ang foundation laban sa anumang banta sa batas, sabi ni Dr. Navarro. At buo ang suporta ng komunidad. Tahimik na napabuntong hininga si Elena. Hindi lang ito tungkol sa proteksyon sa batas. Parang naaalala niya ang sakit ng nakaraan. Nagpapakita lang sila kapag may kailangan sa amin. Ang pagbisita sa mga bukal ay nagbigay ng magkahalong resulta. Si Luca ay halatang naaantig, mas mahinahon ang paghinga, mas malalim at may pagninilay sa mukha matapos ilubog ang mga paa sa bukal na para sa paggaling ng paghinga. Si Claudia ay nanatiling propesyonal sa kilos, ngunit halata ang gulat ng unti-unting mawala ang kirot sa mga kasukasuan matapos ang halos 40 minutong paglagi sa bukal na pinili para sa kanya ng ranger. Si Leonardo naman ay nanatiling nagdududa. Ginawa niya ang proseso sa bukal para sa mga sakit sa balat, ngunit umalis na walang ipinakitang emosyon, parang walang naramdaman o ayaw umamin. Hindi naman sumali si Sylvia, lumayo lang siya at patuloy na nagre-record gamit ang kanyang telepono. Malaki talaga ang potensyal dito, sabi ni Leonardo kalaunan. Ngayon ay mas mahinahon na. Ang ginawa ninyo ay kamangha-mangha. Pero kung maayos na mapamamahalaan ito, mas marami pang matutulungan at magkakaroon ng pangmatagalang katatagan ang pamilya. Hindi namin kailangan ang uri ng seguridad na sinasabi mo, matatag na sagot ni Marco. Lahat ay negosyo, sabat ni Sylvia. Ang tanong lang ay kung maayos ba itong pinapatakbo o pinapabayaan sa swerte. Sa sandaling iyon, biglang tumayo si Bravo mula sa tabi ni Elena, alerto at nakatingin sa mga bundok. Tumahol siya ng mababa ngunit mariin, kasunod ang paulit-ulit na iyak. Agad na naunawaan ni Dr. Navarro ang nangyayari. Tumugon siya sa pagbabago ng panahon. Malubha ito, sabi niya. Tumingin si Marco sa langit kung saan nagsimulang dumilim ang mga ulap. Panahon ngayon ng biglaang pagbaha, paliwanag niya. Kapag umulan sa itaas, bumubuhos ang tubig pababa sa mga dating lagusan ng minahan. Tumahol muli si Bravo, mas malakas at mas apurahan, paikot na tumatakbo sa paligid ng kubo na parang inuutusan silang pumasok. Mag-usap na lang tayo bukas, sabi ni Elena, tumatayo. Kung may nararamdaman si Bravo, kailangan nating maghanda. Sige, sagot ni Leonardo, bagaman hindi masaya, pero hindi pa tapos ito. Makalipas ang wala pang 1 oras, dumating ang bagyo sa buong lakas nito. Ang mahihinang kulog ay naging malakas na sigaw ng kalikasan. Hindi bumagsak ang ulan sa patak, tila ibinuhos ito ng langit. Ang mga kidlat ay kumikislap sa madilim na langit na parang strobe light. Salamat sa mga pagkukumpuni ni Marco, matibay at hindi tinatablan ng tubig ang kubo, nagsilbi itong ligtas na kanlungan. Paikot-ikot si Bravo mula bintana hanggang bintana, halatang balisa habang pinagmamasdan ang unos. Hindi siya ganito kapag karaniwang bagyo lang, sabi ni Elena. Tumango si Dr. Navarro na nanatili dahil delikado ang mga daan. Ibig sabihin ng kilos niya, may nararamdaman siyang higit pa sa ulan. Habang lumalalim ang gabi, lalong lumakas ang ulan hanggang sa umalingaw-ngaw ang tunog nito sa bubong. May mga malalakas na dagundong sa labas, mga punong bumagsak o batong gumugulong mula sa bundok. Ang dating maaliwalas nilang tahanan ay naging parang kuta laban sa galit ng kalikasan.
Malapit hating gabi, biglang tumakbo si Bravo papunta sa pinto, tahol ng tahol at kinakamot ito ng may matinding pagkabalisa. Gusto niyang lumabas? Gulat na tanong ni Claudia. Sa ganitong bagyo? Hindi, sagot ni Marco. Gusto niyang sundan natin siya. May mali, hindi niya pinansin ang mga babala ni na Leonardo at Sylvia tungkol sa panganib. Sinundan niya si Bravo sa gitna ng buhos ng ulan. Basang-basa agad siya kahit may suot na pananggalang. Sa halip na pumunta sa mga bukal, dinala siya ni Bravo sa truck malapit sa workshop. Pagbukas ng flashlight ni Marco, agad niyang nakita kung bakit. May rumaragas ang tubig mula sa bundok, bumubuo ng bagong daan papunta direkta sa mga solar panel na nagbibigay kuryente sa kanilang water system at sa mga kagamitang medikal ni Elena. Sa loob ng ilang minuto, mawawala ang lahat. Sa tulong ng patuloy na pagtao ni Bravo, mabilis na naalis ni Marco ang mga mahalagang kagamitan at nailipat sa mas mataas na lugar bago dumating ang agos ng maputik na tubig na may kasamang bato at kahoy. Basang-basa ngunit matagumpay silang nakabalik sa kubo. Ngunit muling naglakad-lakad si Bravo malapit sa isa pang pinto. May binabalaan na naman siya na pagtanto ni Elena. Sa pagkakataong ito, si Luca ang voluntaryong sumunod, tila na antig sa tapang at likas na talino ng aso. Sina Marco at Luca ay sumunod kay Bravo papunta sa hardin kung saan nagbabanta ang baha na sirain ang mga tanim na inalagaan ng maingat. Sa gitna ng malakas na ulan, nagtrabaho silang magkasama. Naghukay ng pansamantalang kanal upang ilihis ang agos ng tubig palibot sa hardin. Sa halip na dumaan dito, inulit-ulit nila ito buong magdamag. Sa tuwing may nararamdaman si Bravo na panganib, agad siyang nagbibigay ng babala. Isang gumuho na daan na maaaring makaputol ng daan papunta sa mga bukal. Isang kubol na may mahahalagang gamit pang medikal, ang kulungan ng mga manok. Sa bawat pagkakataon, ang kanyang mga babala ay nakaiwas sa sakuna. Pagsapit ng umaga, humina na ang bagyo, bagaman patuloy pa rin ang ulan. Pagod na pagod, nagsama-sama ang lahat sa loob ng kubo, basa, maputik, ngunit nagkakaisa matapos ang pinagdaanan. Niligtas ng asong yan ng buong lugar, sabi ni Luca. Alam niya kung ano ang nanganganib. Palagi niyang nararamdaman ang mga bagay na hindi natin nakikita, tugon ni Marco, kaya kami nandito pa rin. Hindi agad tumigil ang bagyo. Tumagal ito ng 3 araw pa, unti-unting humina, ngunit nanatiling delikado. Hindi madaanan ang mga kalsada dahil sa mga pagguho ng lupa at mga tulay na inanod ng tubig. Nang gamitin ni Dr. Navarro ang kanyang satellite phone na kumpirma ang kinatatakutan nila, na-isolate ang buong rehiyon at nakatuon ang mga serbisyo sa mga bayan sa ibaba. Dahil dito, napilitan silang magsama-sama at unti-unting nagbago ang samahan ng pamilya. Wala ang mga dating ginhawa o tungkulin, kaya't napilitan ang mga anak na makibahagi sa pang-araw-araw na gawain sa Ravens Hollow, pagbubuhat ng tubig, pagpapatibay ng mga gusali, pagpreserba ng pagkain, at palaging pagtitiwala sa likas na pakiramdam ni Bravo tuwing may panganib. Dumating ang isang mahalagang sandali sa ika-4 na araw nang maubusan si Elena ng gamot. Bagaman malaki na ang kanyang ginhawa, may ilan pa ring reseta na kailangan niya. Hindi pwedeng mawalan si Ma'am ng gamot sa puso, mariing sabi ni Claudia. Kailangan nating gumawa ng paraan. Naglakad-lakad si Leonardo, halatang balisa. Pwede ba tayong maglakad palabas? Baka may madaanan pang kalsada. Delikado, sagot ni Dr. Navarro. Sirang-sira ang mga daan. Baka tayo pa ang kailangang iligtas. Napansin ni Luca na inilagay ni Bravo ang walang laman na bote ng gamot ni Elena sa tabi ng isang bag ng tubig mula sa bukal. Parang may ipinapahiwatig siya, sabi niya ng maingat. Lumuhod si Dr. Navarro sa tabi ni Bravo. Ang mga bukal ay may malaking benepisyo sa kalusugan ng puso, paliwanag niya. Maraming tao ang nakabawas o nakatitigil ng gamot matapos ang tuloy-tuloy na pag-inom ng tubig dito. Hindi ka ba seryoso?
sabi ni Leonardo. Papaltan mo ang reseta ng tubig. Hindi ito basta tubig spa, tugon ni Marco. At hindi namin sinasabi yon, si Bravo ang nagsasabi. Sa pagbanggit ng pangalan niya, pinulot ni Bravo ang bote, inilapag sa harap ni Elena at itinulak ang tubig ng bukal papunta sa kanya. Si Elena, na pinakamaraming pinag-aralan tungkol sa mga bukal, ay hindi nagdalawang isip. Pagkakatiwalaan ko siya, sabi niya. Hindi pa siya nagkamali. Sa kabila ng pagtutol ni Leonardo at Claudia, ininom niya ang tubig mula sa respiratory spring 3 beses sa isang araw at ginamit ang mga telang binasa sa tubig ng joint spring sa kanyang dibdib at leeg. Maingat siyang minomonitor ni Dr. Navarro ang pulso, paghinga at presyo ng dugo. Sa ikinagulat ng lahat, lalo na ni Leonardo, hindi lang siya nanatiling maayos, lalo pa siyang gumaling. Mas maganda pa ang blood pressure niya kaysa sa akin, sabi ni Dr. Navarro sa ika-6 na araw. Malakas at maayos ang tibok ng puso niya. Anuman ang nasa tubig na iyan, dagdag niya, mas nakatutulong pa ito kaysa sa gamot. Habang tumatagal ang pagkakakulong nila, unti-unti silang nasanay sa bagong takbo ng buhay. Pinamunuan ni Marco ang mga pagkukumpuni, tinuturuan ang mga anak kung paano ayusin ang mga nasira. Si Claudia, gamit ang kanyang pag-iisip na organisado, ay nagsimulang magdokumento ng pinsala at gumawa ng plano ng pagkukumpuni. Si Luca ay mabilis na nakaangkop, naging pangunahing katulong ni Marco at ipinakita ang galing sa paggawa at pagkukumpuni. Si Leonardo, sa kabilang banda, ay hirap makibagay. Ang kanyang pag-iisip na pangnegosyo ay hindi akma sa sitwasyong nangangailangan ng liksi at praktikal na kilos. Si Sylvia, na noong unay ayaw madumihan, ay unti-unting tumulong kay Elena sa hardin at natutong makilala ang mga halamang may kakayahang magpagaling kapag hinalo sa tubig ng bukal. Sa lahat ng ito, nanatiling tagapagtanggol si Bravo. Madalas siyang nawawala ng matagal, ngunit palaging bumabalik na may mahahalagang impormasyon, ligtas na daan, babalang panganib, o minsan isang nawawalang hiker na dinala niya mismo sa kubo. Dapat nagtatrabaho ang aso mo sa FEMA, biro ng hiker habang nagpapainit sa apoy. Sa ikatlong linggo, may mga ulat sa radyo na posibleng magbukas na muli ang mga kalsada. Ngunit bago pa iyon mangyari, nagbago na ang Ravens Hollow. Naayos nila ang karamihan ng pinsala at sa ilang bahagi mas gumanda pa kaysa dati. Sina Luca at Marco ay nagdisenyo ng mas matibay at maayos na daan patungo sa mga bukal. Natuklasan ni Claudia ang talento sa pag-ukit ng bato. Lumilikha ng magagandang pader na nagpapalakas din sa lupa. Mas mahalaga kaysa sa mga pisikal na pagbabago ang emosyonal na pagbabagong naganap. Ang pagtutulungan ay unti-unting naglapit muli sa magulang at mga anak. Habang nagtatrabaho kasama si Marco, muling nakilala ni Luca ang ama na minsang nagturo sa kanya gumawa ng treehouse. Si Claudia, habang tinutulungan si Elena sa hardin, ay naalala ang mga tahimik na aral ng kanyang ina tungkol sa mga halaman. Si Leonardo ay nanatiling may distansya pa rin, iniisip pa rin ang potensyal na kita kaysa ang mismong karanasan. Ngunit si Sylvia ang pinakabagong nagbago. Naging totoo ang kanyang interes sa mga bukal at sa mga aral ni Elena tungkol sa mga halamang nakagagaling. Gumagastos ako ng libo-libo sa skincare bawat taon, sabi niya isang hapon habang nag-aalaga ng mga tanim. Pero wala pang nakapagpaganda ng balat ko ng ganito. Iyon ang gusto naming ipakita, sagot ni Elena na may ngiti. Hindi ito negosyo, isa itong pananagutan, isang biyaya. Naging malinaw ang katotohanan iyon nang dumating ang mga rescue team halos 4 na linggo matapos magsimula ang bagyo. Dumating ang mga paramedic at miyembro ng National Guard na inaasahang makakakita ng mga taong sugatan at kailangang ilikas. Sa halip, natagpuan nila ang isang matatag at organisadong komunidad. Hindi lang nakaligtas,
kundi umuunlad sa gitna ng pagkakahiwalay. Mainit ang kubo, may sapat na pagkain at maayos ang takbo ng sistema ng tubig na gawa ni Marco, kahanga-hanga para sa mga tagaligtas. Bahagyang nasira ang hardin, ngunit patuloy pa rin itong nagbibigay ng pagkain. Ang tunay na ikinagulat ng mga tagaligtas ay ang kalagayan ng mga tao, lalo na ni Elena na itinuturing na high risk. "Ma'am, mas maganda pa ang oxygen level ninyo kaysa sa karamihan ng kaedad ninyo," sabi ni Alessia, isang paramedic. "At ang asong ito, napakaganda pa rin ng kondisyon. Ano ang sikreto ninyo? Malinis na pamumuhay, hangin ng bundok at ang pinakamahusay na early warning system na hindi mabibili ng pera." Parang naintindihan ni Bravo ang papuri, mahinang kumaway ang buntot niya, ngunit nanatiling alerto, nakabantay kay Elena. Habang naghahanda ang mga tagaligtas na umalis, iniwan nila ang ilang supply, ngunit hindi na ipinilit ang paglikas. Nilapitan ng pinuno ng grupo si Marco. 20 taon na akong nagliligtas sa mga bundok," sabi niya. "Wala pa akong nakitang ganito. Hindi lang sila nabubuhay, nagsusulong sila. At ang aso mo, siya ang nagdala sa amin sa tanging ligtas na daan." Kamangha-mangha, tumango si Marco. Inaalagaan ng Ravens Hollow ang mga anak nito. At si Bravo, kakaiba siya. Anong susunod? Tahimik ngunit matatag na tanong ni Luca. Hindi na tayo pwedeng bumalik sa dati. Binago na tayo nito. Si Leonardo, na nanatiling tahimik sa buong pagbisita, ay sa wakas nagsalita. "Iniisip ko kung ano ba talaga ang lugar na ito, hindi bilang negosyo o puhunan, kundi sandali siyang tumigil, nahihirapang hanapin ang mga salita. Isang santuwaryo. Yun mismo ang ibig sabihin nito," sabi ni Elena. Sumang-ayon si Claudia. "Pinoprotektahan ng legal na estruktura ang lugar na ito. Matalino iyon. Pinipigilan nitong ariin o pagsamantalahan ng sinuman ang mga bukal." Tumango si Marco. "Hindi namin ito itinayo para sa kita. Ginawa namin ito dahil nakatanggap kami ng isang bihirang regalo. At ang mga regalong ganun ay para ibahagi, hindi ibenta." Habang nagsasalita sila, tumayo si Bravo, na kanina'y tahimik lang sa tabi, at lumapit kay Leonardo. Sa unang sandali, tila paghuhusga iyon, ngunit marahan niyang inilapat ang kanyang paa sa tuhod ni Leonardo. Hindi ito basta paglalambing, sinadya niya ito. "Anong ginagawa niya?" Mahina ang tanong ni Leonardo. "Sa tingin ko," sabi ni Dr. Navarro habang maingat na nakamasid, "kinikilala niya ang pagbabago ng puso mo." Nakakaramdam si Bravo hindi lang ng pisikal na karamdaman, kundi pati ng layunin ng hangarin. Huminga ng malalim si Dr. Navarro bago nagsalita muli. "Noong ipinadala namin kayo rito, inisip ko kung makikita pa namin kayo. Natakot akong pagdating ng taglamig." Hindi niya natapos ang sinabi. "Akala mo hindi kami makakaligtas." Si Marco na ang nagpatuloy. "Ipinangatuwiran namin sa sarili na iyon ang tamang gawin," sagot ni Dr. Navarro. "Na mas ligtas kayo kung may tulong medikal sa ibang lugar. Pero alam namin kung ano talaga ang Ravens Hollow nang ibigay namin sa inyo ang susi. Isang sirang lugar kung saan malamang hindi makakatagal ang 2 matanda at isang senior na aso sa taglamig. Pero nakaya namin," sabi ni Elena. "At hindi lang kami nabuhay, nagawa naming lumikha ng isang bagay na may kabuluhan, isang bagay na tumulong sa amin, at ngayon pati sa iba." Tumingin si Luca sa paligid ng silid. "Kaya ulitin ko ang tanong, ano na ngayon? Babalik ba tayo sa dati at mag-aakto na parang walang nangyari? O may nabago sa atin na hindi na natin pwedeng ipagsawalang bahala?" Ang sumunod na umaga ay malinaw at maliwanag. Sariwa ang hangin ng bundok matapos ang mga linggong ulan. Maagang nagising si Marco at lumabas sa beranda. Naroon na si Bravo, alerto, pinagmamasdan ng lupain. Tahimik silang tumayo habang binabasa ng araw ang mga tuktok ng bundok sa gintong liwanag. "Ano sa tingin mo, boy?" tanong ni Marco ng marahan. "Nagbabago ba talaga ang mga tao?
O natututo lang silang itago kung sino sila? Tumingin si Bravo sa kanya, tapos ay dahan-dahang ibinaling ang tingin sa kubo kung saan natutulog pa ang pamilya. Isa-isa silang lumabas. Si Luca ang naunang nagpakita, sanay nang gumising ng maaga para tumulong sa mga gawain. Sumunod sina Elena at Dr. Navarro, tahimik na nag-uusap tungkol sa bagong tubo ng mga halaman, malinaw na masigla dahil sa tubig ng bukal. Lumabas si Claudia na may dalang kuwaderno, abala na sa pag-aayos ng mga gawain sa pagbawi. Sa huli, lumabas sina Leonardo at Sylvia, tila hindi pa sanay sa umaga nang walang alarm at mamahaling kape. Naging parang pulong ang almusal nila, tinapay at pinatuyong prutas mula sa imbakan ni Elena ang tanging nasa mesa. Tahimik silang kumain at sa simpleng pagsasalo ay mas lalong tumibay ang ugnayan nila. Sa wakas, inilapag ni Leonardo ang tasa at nagsalita, malinaw at buo, katulad ng dating boses na ginamit niya sa negosyo. Sa tingin ko, panahon ng pag-usapan ng seryoso ang kinabukasan ng Ravens Hollow, hindi bilang kumpanya, kundi bilang isang bagay na pag-aari ng pamilya natin, bilang pamana. Matamang tiningnan siya ni Marco, inaasahang makikita ang dating mapanuring negosyante, ngunit ang nakita niya ay ibang anyo, seryoso, mapagnilay, hindi mapagkalkula. Nakikinig kami, sabi niya. Huminga ng malalim si Leonardo. Sa mga nakaraang linggo, nasaksihan natin ang isang pambihirang bagay. Hindi lang ang mga bukal o ang likas na pakiramdam ni Bravo, kahit kamangha-mangha ang mga iyon. Ang tinutukoy ko ay mas malalim, isang layunin, isang kahulugan, isang paraan ng pamumuhay na matagal na nating nakalimutan habang hinahabol ang tagumpay. Bahagyang nabasag ang boses niya habang sinasabi iyon. Sumandig si Luca. Anong ibig mong sabihin, Leonardo? Nalilipat tayong lahat sa bundok at mabubuhay ng walang kuryente? Hindi, umiling si Leonardo. Ang ibig kong sabihin, ang Ravens Hollow ay may ipinaglalaban. Isang bagay na kailangang protektahan, mas malaki kaysa sa pansariling pakinabang. Ang foundation na ginawa ninyo, tumingin siya kay Marco, ay nagbibigay na ng proteksyon, pero marahil may gitnang daan, hindi itatago, pero hindi rin ibebenta. Isang kontroladong pagpapalawak, sabi ni Claudia, isang istrukturadong paraan para mapanatili ang likas na ganda habang pinapakinabangan ng iba. Tumingin si Marco kay Elena bago magtanong, at anong itsura niyan sa realidad? Ipinakita ni Leonardo ang kanyang mga kamay habang nagpapaliwanag. Gawin nating santuwaryo ng paggaling ang Ravens Hollow, hindi spa o luxury resort, kundi isang retreat para sa mga taong may malalang karamdaman. Isang lugar kung saan maaari silang manatili upang maranasan ang bukal at ang kakayahan ni Bravo, nang hindi kailangang maging mayaman. At sino ang mamamahala sa santuwaryong ito? Tanong ni Marco. Kayo, sagot ni Leonardo. Kayo ni Ma'am, kasama si Bravo. Kayo ang tunay na nakakaunawa sa lugar na ito. Tutulong kami sa batas, sa operasyon, sa pagpapaganda, pero mananatili sa inyo ang puso ng lahat. Tahimik si Bravo habang nakikinig, pagkatapos ay lumapit kay Leonardo. Inamoy niya ito habang paikot na naglakad, tapos umupo sa harap niya at tumingin diretso sa mga mata niya. Pagkatapos ng mahabang sandali, tumahol siya ng mababa at bumalik sa tabi ni Marco. Hindi malinaw kung ano ang ibig sabihin noon. Sa tingin ko, sabi ni Dr. Navarro, maingat sa mga salita, sinusubok pa rin kayo ni Bravo. Nararamdaman niya ang katapatan mo sa ngayon, pero marahil hinihintay niyang makita kung tutugma ang mga gawa mo sa mga salita mo. Tumango si Leonardo. Makatarungan yon. Matagal na rin mula nang may dahilan akong pagkatiwalaan ninyo. Biglang nagsalita si Sylvia na kanina patahimik. May isa pa tayong dapat pag-usapan. Tumingin siya kay Leonardo bago nagpatuloy. Simula nang dumating tayo, nagfi-film at nagsusulat ako tungkol sa mga bukal, sa mga pagbabago kay Bravo. Noong una, inisip kong bagay ito para sa kampanya. Pero ngayon, saglit siyang tumigil.
Ngayon naiintindihan ko na hindi ito produkto, isa itong pamana. Tumingin siya kay Marco. Paano kung gumawa tayo ng dokumentasyon, hindi para sa pansin, kundi para sa pangangalaga? Maaaring i-record natin ang epekto ng tubig, ang paraan ng komunikasyon ni Bravo, lahat ng kaalamang naipon ninyo. Nagulat si Marco. Ang dating ambisyosong babae na kilala niya ay tila napalitan ng taong tunay na interesado. Tama ka, sabi niya. Mahalagang maitala ang lahat ng ito, lalo na't kahit kami, hindi pa rin alam kung paano nalalaman ni Bravo ang mga bagay na iyon. Tumango si Dr. Navarro, halatang nasisiyahan. Sa pananaw ng agham, ito ay pambihira, hindi para pagkakitaan, para maunawaan. May paggaling na nagaganap dito na hindi pa naaabot ng modernong medisina. Nagpatuloy ang usapan nila buong umaga mula sa mga ideya hanggang sa konkretong plano. Sinimulang ilarawan ni Claudia ang legal na balangkas para mapanatili ang layunin ng Ravens Hollow. Si Luca, na naging praktikal, ay nagmungkahi ng mga pag-upgrade sa pasilidad na hindi sisira sa kalikasan. Kahit si Leonardo, na dati nakatuon lamang sa kita, ay nakitang mas interesado na sa pangmatagalang pangangalaga kaysa sa mabilisang tubo. Tahimik na gumagalaw si Bravo sa paligid, umuupo sandali sa tabi ng bawat isa. Tila sinusukat ang katapatan nila. Pagsapit ng tanghali, nabuo na ang kanilang bagong pananaw. Ang Ravens Hollow ay magiging isang santuwaryong nagpapagaling, limitado, may layunin at nakabatay sa malasakit. Ang mga bisita ay iimbitahan lamang sa pamamagitan ng mga rekomendasyon, hindi sa mga patalastas. Ang mga tirahan ay magiging simple, ginawang may paggalang sa kalikasan. Mararanasan ng mga bukal sa ilalim ng tahimik at magalang na patnubay. At anumang kita na lalabis sa gastusin ay ilalaan sa pananaliksik at konserbasyon. Sa tingin ko, pwede itong gumana, sabi ni Marco, nang may pagninilay. Pero kailangang manatili tayo sa layunin ng paggaling, hindi sa kita. At kung si Bravo ang magdedesisyon kung sino ang papayagan, dagdag ni Elena, mas matalas ang pakiramdam niya kaysa sa anumang screening process na magagawa natin. Naharap agad sa unang pagsubok ang kanilang kasunduan ng hapon na iyon. Isang truck ang dumating sa bagong linis na daan. Bumaba si Giuseppe Moretti na gumagalaw ng magaan para sa isang taong dating hirap dahil sa malubhang pananakit ng balakang. Kasunod niya si Rosa at sa likuran ay 3 sasakyan pa, mga lokal na madalas bumisita sa mga bukal bago ang bagyo. Nabalitaan naming bukas na ulit ang daan, sigaw ni Giuseppe na may malapad ng ngiti. May dala kaming ilang bagay na baka kailangan ninyo at ilang taong sabik nang bumalik sa kanilang gamutan. Agad na bumaba si Bravo upang salubungin ang mga dumating. Isa-isa niyang nilapitan ang mga bisita, paikot na inamoy at pinagmamasdan bago marahang inakay ang isang matandang babae, nanginginig ang mga kamay, patungo sa daan ng bukal para sa mga kasukasuan. Sinamantala ni Marco ang pagkakataong ipakilala ang kanyang mga anak sa mga bisita. Pinapanood kung paano gumagalaw si Bravo na parang may malinaw na layunin. Tila alam ng aso ang bawat pangangailangan. Minsan ay dinadala nito ang unan para makaupo ng maayos ang pasyente. Minsan ay sandok ng tubig o kaya'y mga halamang galing sa hardin ni Elena para dagdag sa lunas. Hindi pa ako nakakita ng ganito. Mahinang bulong ni Claudia habang pinagmamasdan si Bravo na tumutulong sa isang lalaking hirap huminga. Parang doktor pero walang diploma. Mas magaling pa kaysa sa mga doktor na nakilala ko, dagdag ni Giuseppe. Alam na niya ang kailangan ko bago ko pa masabi. Ilang buwan na akong walang sakit pagkatapos ng maraming taon ng mga espesyalista na sinasabing operasyon lang ang sagot. Habang lumilipas ang hapon, dumarami pa ang mga dumadating na lokal na dala ng balitang bukas na ulit ang daan. Bawat isa ay sasalubungin ni Bravo, pagmamasdan at marahang dadalhin sa tamang bukal. May dala silang mga kwento,
mga patunay ng paggaling na lampas sa kayang ipaliwanag ng agham. Habang pinagmamasdan ang mga bisita, lumingon si Leonardo kay Marco, halatang naaantig. Hindi lang mga bukal ang nilikha ninyo rito, ito'y komunidad. May tiwala sa inyo ang mga tao at kay Bravo. Tumango si Marco. Hindi namin nahanap ang lugar na ito. Siya ang nakahanap sa amin. Nandito lang kami para alagaan ito. Buong araw na nagsusulat ng tala si Dr. Navarro. 17 tao, sabi niya. Bawat isa ay tinukoy sa partikular na bukal. Lahat ay may nakitang ginhawa. Sa datos kamangha-mangha iyon. Pagsapit ng gabi, muling nagsama ang pamilya sa hapag, lalong lumalim ang paggalang nila sa kahalagahan ng Ravens Hollow, isang bagay na mas malawak kaysa sa sarili nilang buhay. Sumandal si Luca, nag-iisip, baka mali ang tanong natin. Lagi nating tinatanong kung ano ang gagawin natin sa Ravens Hollow, pero baka ang tunay na tanong ay ano ang mangyayari sa atin? Saan tayo nababagay sa lahat ng ito? Dahan-dahang tumango si Leonardo. Tama siya. Hindi kailangan ng lugar na ito ng dahilan mula sa atin para magpatuloy. Matagal na nitong ginagamot ang mga tao bago pa tayo dumating at magpapatuloy ito kahit wala na tayo. Tiningnan niya ang kanyang mga magulang. Ang tanong ay kung karapat-dapat ba tayong maging bahagi nito. Tumingin si Marco kay Bravo. Siguro siya ang makakatulong sagutin yan. Parang narinig ang pangalan niya, tumayo si Bravo at lumapit sa mesa. Mabagal at may layunin ang bawat hakbang. Isa-isa niyang nilapitan ang bawat miyembro ng pamilya, matamang tinitingnan. Nang marating niya si Leonardo, tumigil siya at tumingin diretsyo sa kanyang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, dahan-dahan niyang idinikit ang ulo sa dibdib ni Leonardo, hindi bilang lambing, kundi tila nakikinig sa loob. Pagkaraan ng ilang segundo, umurong siya, tumahol ng mahina at bumalik sa tabi ni Marco. Ano yon? Tanong ni Leonardo, halatang nabigla. Maingat na sumagot si Dr. Navarro. Sa tingin ko, sinusuri niya ang puso mo, literal, hindi simboliko. Ang puso ko? Nag-aatubiling tumingin si Leonardo sa ibaba. Kamakailan lang may mga pagsusuri ako. Irregular ang tibok, may pananakit, wala pang malinaw na resulta pero sapat na para mag-alala. Napatingin sa kanya si Claudia. Bakit hindi mo sinabi? Maniniwala ba kayo? Mahinang sagot ni Leonardo. Tumingin si Marco sa kanya. Naniniwala kami, lalo na kung si Bravo ang nakumpirma. Kung ganon, sabi ni Leonardo, nung dinala niya ako sa bukal nung unang araw, ginagabayan kanya tungo sa paggaling, kumpirmasyon ni Dr. Navarro. Katulad ng ginawa niya sa ina mo, ang kakayahan niyang makaramdam ng ganito ay pambihira. Nagbago ang damdamin sa mesa. Wala na ang usapan tungkol sa plano. Napalitan ito ng katahimikan at pagkapit sa isa't isa. Ang pag-amin ni Leonardo ay nagbigay linaw sa kanyang madalas na pagmamadali. Ang takot sa oras, ang paghahangad ng kontrol. Tahimik na bumalik si Bravo kay Leonardo at marahang itinulak ang kamay nito. Sa tingin ko, mahinang sabi ni Marco, sinasabi niyang panahon na para sa isa pang gamutan. Ngayon gabi, hinawakan ni Sylvia ang braso ng asawa, halos nanginginig ang tinig. Sumama ka sa kanya, Leonardo. Anuman ang nararamdaman niya, pakinggan mo. Sa ilalim ng liwanag ng mga parolang langis, sinundan ni Leonardo si Bravo patungo sa pinakamalaking bukal, ang parehong ginagamit ni Elena para sa paghinga at ang inilarawan sa mga tala ni Giovanni bilang nakatutulong sa mga sakit sa puso. Tahimik na sumunod ang pamilya, puno ng pag-aalala. Pagdating nila, marahang itinulak ni Bravo si Leonardo sa bahagi ng bukal kung saan dumadaloy ang tubig sa taas ng balikat. Nandoon si Dr. Navarro upang bantayan siya. Agad na naramdaman ang pagbabago. Ang tensiyon sa mukha ni Leonardo ay lumuwag. Parang kumakalma ang tibok ng puso ko, sabi niya ng mahina. Mas matatag, mas pantay. Sinuri ni Dr. Navarro ang pulso niya. Tama ka, nababalanse ang ritmo mo. Anumang mineral ang nasa bukal na ito, dagdag ni Dr. Navarro, direkta nitong naaapektuhan ang sistema ng puso mo.
Tumingala si Leonardo sa kanyang mga magulang, bahagyang nangingilid ang luha. Dumating ako rito para tulungan kayo, sabi niya ng mahina, pero kayo pala ang nagligtas sa akin. Umiling si Marco. Hindi kami, sabi niya ng banayad. Ang bundok at si Bravo. Minsan nagsisimula ang paggaling kapag marunong tayong bumitaw. Tila natahimik ang paligid, parang kinikilala ng bundok ang sandaling iyon. Nanatiling nakaupo si Bravo sa gilid ng bukal, matalim ang tingin, binabantayan silang tatlo. Siya ang tahimik na tagapagbantay ng isang bagay na mas dakila kaysa sa kanila, isang buhay na koneksyon sa pamana na ngayon pa lang nila lubos na nauunawaan. Sa mga sumunod na araw, nabuo ang bagong malinaw na layunin ng pamilya. Malalim na nabago si Leonardo dahil sa karanasang iyon. Iniwan niya ang pagnanais na mamuno at ginamit sa halip ang kanyang kaalaman sa negosyo upang tulungan buuin ang Ravens Hollow Foundation bilang isang protektadong santuwaryong nagpapagaling. Ang kanyang focus ay lumipat mula sa kontrol tungo sa kontribusyon. Si Claudia na gumaling mula sa kanyang mga pananakit sa kasukasuan ay tumulong gumawa ng mga legal na proteksyon. Gamit ang kanyang karanasan at lumalalim na paggalang sa mga bukal, nilikha niya ang mga batas na magpapanatili sa lupa at sa layunin nito. Ginamit din niya ang kanyang mga koneksyon upang makakuha ng mga eksperto sa konserbasyon na tutulong protektahan ang paligid ng Ravens Hollow. Si Luca, na palaging pinakamasinop at madaling makibagay sa magkakapatid, ay natuklasan ang kanyang talento sa pagdidisenyo at pagtatayo ng mga simpleng gusaling kailangan para sa mga bisita. Kasama si Marco, muling binalikan niya ang mga kasanayang itinuro ng kanyang ama noong bata pa siya. Hindi tulad ng dating trabaho niya sa opisina, ang ganitong gawain ay nagbigay sa kanya ng kakaibang kasiyahan. Ang makalikha ng isang bagay na totoo, matibay at may saysay, ngunit si Sylvia ang nagbago ng hindi inaasahan. Dati, ang atensyon niya ay nakatuon sa itsura at impluensya, ngunit ngayon malalim ang kanyang interes sa proyektong dokumentasyon. Sa gabay ni Dr. Navarro, ginamit niya ang kanyang kaalaman sa social media hindi na para sa pagbuo ng mga imaheng perpekto, kundi para sa pagpreserba ng mga makabuluhang kwento. Sinimulan niyang tipunin ang mga tala ng mga paraan ni Bravo sa pagpapagaling at ang mga epekto ng mga bukal, lumilikha ng isang koleksyon ng kaalaman na pinaghalo ang agham at karanasan. Sa lahat ng ito, nanatiling sentro si Bravo, ang tunay na puso ng Ravens Hollow. Ang kanyang kakayahang basahin ang mga tao, gabayan sila sa tamang lunas, at tahimik na subaybayan ang kanilang paggaling ay naging pundasyon ng modelo ng santuwaryo. Ang patuloy na dokumentasyon ni Dr. Navarro ay nagbigay ng bigat na siyentipiko sa isang bagay na kung hindi ay maaaring ituring lamang na himala o alamat. Ang ginawa ninyo rito, sabi ni Dr. Navarro kina Marco at Elena isang gabi, ay isang kumpletong modelo ng pinagsamang paggaling. Ang mga bukal ang nagbibigay ng likas na yaman, si Bravo ang nagbibigay ng gabay at pakiramdam, at ang komunidad, ang pamilyang ito, ang nagdadala ng kalinga ng tao. Ito ang dapat na anyo ng pangangalaga sa kalusugan. Pagkalipas ng 6 na buwan mula sa bagyong nagbalik sa kanila sa isa't isa, opisyal na tinanggap ng Ravens Hollow ang unang grupo ng mga bisita. Matatandang pasyente na may mga karamdaman na hindi na matugunan ng karaniwang medisina. Pinangunahan ni Dr. Navarro at ng isang panel ng mga profesional sa kalusugan ang proseso ng pagpili na nakabatay sa pangangailangan, hindi sa kakayahang magbayad. Dahil sa flexible na sistema ng bayad, walang sino man ang itinaboy dahil sa kakulangan sa pera. Si Bravo, ngayon ang opisyal na therapy director ng santuwaryo na may legal na katayuan sa tulong ng mga human proxy, ay sasalubong sa bawat bisita sa pamamagitan ng kanyang pamilyar na pagsusuri.
Hindi siya tinablan ng edad, tila lalo pa siyang sumigla dahil sa mga bukal. Sa edad na 11, kumikilos siya na parang mas batang aso at maging ang puting balahibo sa kanyang nguso ay muling dumilim. Parang siya ang buhay na patunay ng bisa ng mga bukal, sabi ni Luca isang hapon, isang medikal na Benjamin Button. Kumalat ang reputasyon ng santuwaryo hindi sa pamamagitan ng mga patalastas, kundi sa mga rekomendasyon ng mga profesional. Tahimik na nagre-refer ang mga doktor ng mga pasyenteng wala ng ibang pag-asa. Nagsimulang makipag-ugnayan ang mga institusyong pananaliksik, nagmumungkahi ng mga pag-aaral tungkol sa tubig ng bukal at sa mga pamamaraan ni Bravo. Patuloy ding bumibisita ang mga lokal, pinapanatiling buhay ang koneksyon ng santuwaryo sa mga ugat nito. Maging si Leonardo, na ngayon ay naghahati ng oras sa lungsod at bundok, ay dumaan sa isang kahangahangang pagbabago. Sa tulong ng tuloy-tuloy na paggabay ni Bravo, bumuti ng labis ang kanyang kondisyon sa puso, kaya tinawag ito ng kanyang doktor na isang klinikal na misteryo. Sa isang pagbisita, isinama ni Leonardo ang kanyang mga anak. Mga kabataang dati ay abala sa pribadong paaralan at mga gadget at bihirang makipag-ugnayan sa kanilang mga lolo't lola. Sa simula, dumating silang walang gana, laging nakatutok sa cellphone at halatang hindi komportable sa simpleng kapaligiran. Ngunit unti-unti, kumilos ang tahimik na impluensya ng Ravens Hollow. Katulad ng dati, naramdaman ni Bravo ang kanilang mga pangangailangan. Kumonekta siya sa kanila ng walang salita. Mahinahong ginabayan sila sa mga sandali ng pagninilay at kapahingahan. Isang gabi, lumapit ang anak na babae ni Leonardo kay Elena na may pagtatakang tingin. "Lola," tanong niya, "paano alam ni Bravo kung ano ang mali kahit hindi namin sinasabi?" Ngumiti si Elena, mabait ang mga mata. "Dahil nakikinig siya hindi lang sa tainga," sabi niya. "Nakikinig siya gamit ang puso at iyan ang bagay na nakakalimutan ng karamihan sa tao." Tahimik na tumango ang bata. "Mas gusto ko sigurong matutunan ang alam ni Bravo kaysa maghabol ng mas maraming followers sa Instagram." Ang simpleng sandaling iyon sa pagitan ng mga henerasyon, ang tunay na sumasalamin sa naging anyo ng Ravens Hollow. Hindi lamang ito lugar para pagalingin ang katawan, kundi isang tahanan kung saan pati ang mga sugat ng kaluluwa ay nagsisimulang gumaling. Ang mga anak na minsang tumalikod sa kanilang mga magulang ay bumalik, hindi dahil sa obligasyon, kundi dahil sa tapat na hangaring maging bahagi ng isang bagay na may kabuluhan. Tuluyan nang lumipat si Luca, nagtayo ng maliit na kubo sa lupain. Gamit ang kanyang talento sa disenyo, tinulungan niyang pagandahin pa ang santuwaryo habang dahan-dahang nilalayo ang sarili sa karerang dati, akala niya ang kanyang pagkakakilanlan. Si Claudia ay ipinagpatuloy ang kanyang legal na trabaho, ngunit itinutuon ito ngayon sa pangangalaga ng kalikasan at matatanda. Ginagawang gabay ang Ravens Hollow sa kanyang integridad at layunin. Maging si Sylvia na dati abala sa katayuan at material na bagay ay nakahanap ng bagong pagkatao sa pagdodokumento ng mga kwento ng paggaling na nagmumula sa santuwaryo. Ngunit ang pinakamalalim na pagbabago ay kay Marco at Elena. Dati itinuring silang walang halaga, ngunit ngayon ay nasa gitna sila ng isang maunlad na komunidad. Ang kanilang karanasan ay hindi na binabaliwala kundi iginagalang at hinahangaan. Ang kasanayan ni Marco at ang tahimik na lakas ni Elena ay nakatagpo ng perpektong layunin sa tahanang itinayo nila mula sa abo. Isang gabi, akala natin tapos na ang lahat, mahinang sabi ni Marco habang magkatabi silang nakaupo sa beranda. Ngunit lumalabas, simula pa lang pala ito. Tumango si Elena, pinagmamasdan ang tanawin sa harap nila. "Itinapon tayo ng mga anak natin na parang wala tayong halaga.
pero pinaalala ng bundok na may dahilan pa tayo para mabuhay. Si Bravo na nakahiga sa kanilang paanan ay tinaas ang ulo nang marinig ang kanilang mga boses. Sa edad na 11, hindi pa rin siya nagpapakita ng kahit anong senyales ng pagbagal. Matatag pa rin ang kanyang katawan, matalim ang kanyang mga mata, pinalakas ng mismong tubig na itinuro niya sa napakaraming iba. At ikaw, sabi ni Marco, puno ng lambing, matagal mo nang nakita ang lahat ng ito. Alam mong hinihintay tayo ng lugar na ito, na tayo ang dapat mag-alaga rito. Kumaway ang buntot ni Bravo sa kahoy na sahig, tahimik na pagsang-ayon. Bigla siyang tumayo, nakaangat ang mga tainga, nakatingin sa daan. Hindi siya kinakabahan, alerto lang. Makalipas ang ilang sandali, lumitaw ang isang truck sa malayo. Si Luca ay papauwi mula sa bayan, may dalang mga supply. Ngunit hindi siya mag-isa. Sa upuang pangpasahero ay si Dr. Navarro at sa likuran, isang sorpresa, isang batang halo ng German Shepherd na may mga katangiang kapareho ni Bravo. Huminto ang truck at tumakbo si Bravo upang salubungin sila. Nagtagpo ang mga mata niya at ng tuta na lumapit ng maingat ngunit may pagkilala, halos parang isang seremonya ang pagkikita nila. Nakita ko siya sa ampunan, paliwanag ni Luca. May kung ano sa kanya na nagpapaalala sa akin kay Bravo, kaya pinasuri ko kay Dr. Navarro. Tumango si Dr. Navarro. Kamangha-mangha ang resulta ng DNA. May magkaparehong genetic markers sila, malamang isa sa mga inapo ni Bravo. Hindi tiyak kung gaano kalayo, pero totoo ang koneksyon. Naalala ni Marco ang isinulat noon ni Giovanni sa kanyang tala. Nagkalat na ang mga anak ni Shadow sa bansa, ngunit naniniwala akong babalik ang isa kapag muling kakailanganin ng mga bukal. Ang mga aso ay naaalala ang mga bagay na nakakalimutan ng mga tao. Sa tingin mo ba, nagsimula si Elena, pinagmamasdan ng tuta na ginagaya ang kilos ni Bravo, na nandito siya para matuto sa kanya? Sagot ni Dr. Navarro, tinutuloy ang iniisip niya. Kung sa agham, hindi ko masasabi ng tiyak. Pero matapos ang lahat ng nakita natin dito, hindi na ako magugulat. Hindi man habang buhay si Bravo, marahil ganito pinapanatili ng kalikasan ang susunod na tagapagbantay, na parang nakakaintindi, lumapit ang tuta sa beranda. Tinutok ang tingin kay Marco at Elena, matalim para sa isang batang aso. Pagkatapos, tinaas niya ang isang paa at marahang ipinatong sa unang baitang, hindi umakyat ngunit kumonekta. Bumalik si Bravo sa beranda, umupo sa pagitan ni Marco at Elena. Tiningnan niya ang tuta pagkatapos ang kanyang mga tao at naghintay. Sa tingin ko, mahina ngunit may ngiti na sabi ni Marco, ipinakikilala sa atin ang kinabukasan ng Ravens Hollow. Ngumiti si Elena, maligayang pagdating, munting tagapagbantay. Sa tahimik na kumpiyansa, umakyat ang batang aso sa mga baitang at humiga sa tabi ni Bravo. Halos magkapareho ang kanilang tindig habang sabay nilang tinitigan ang lawak ng lupain sa harap nila. Isang santuaryong ngayon ay nag-uugnay sa nakaraan at hinaharap. Habang lumalalim ang dapit hapon sa paligid, napaisip si Marco sa mahabang paglalakbay na nagdala sa kanila rito. Ang lahat ay nagsimula sa pagtanggi at pagkawala, ngunit nauwi sa layunin at pagkakaisa. Ang mga anak na minsang tumalikod sa kanila ay ngayon ay nagtutulungan upang mapanatili ang kanilang pamana. Ang bundok na dati tila parusa ay naging tahanan. At sa lahat ng iyon, si Bravo ang naging gabay nila. Tapat noong panahong walang ibang tumayo sa kanilang tabi, marunong noong wala nang makasagot, manggagamot noong ang medisina ay nagkulang. Hindi siya kailanman humingi ng kahit ano, nagbigay lang siya. At ngayon, habang ang bagong henerasyon ay naghihintay sa kanyang tabi, nagpapatuloy ang kanyang pamana.